Sa unang kita pa lang ni Helena kay Renzo sa isang picture ay matindi na ang atraksyon na naramdaman niya paukol dito. Damdaming mas tumindi pa nang makilala ito ng personal at naging malapit sa kanya. She fell in love with this man truly at iningatan niya ang damdaming iyon kahit na sila ay muling nagkalayo. Nangako siya sa sarili na hindi ito kalilimutan dahil darating din ang panahon na magiging maligaya siya sa piling nito. Deeply in her heart and her soul, she much hoping na magiging kanya rin ang pag-ibig ng binata kahit may iba nang nagmamay-ari sa puso nito. Luhaang tumigil sa pagtakbo ang batang lalaking nasa edad 10 nang makarating siya sa tapat ng bukana ng rancho. Luhaan niyang tiningala ang sementong arko na Rancho del Rio, ang isinasaad na mga letrang bumabati sa sinumang pumapasok at lumalabas doon. Lalo niyang naramdaman ang hapti sa dibdib dahil alam niyang iiwanan niya ang lugar na ito, ang lugar na naging mistulan niyang kaharian mula nang siya ay isinilang sa mundo. Kukuhanin ko ang talagang akin. Anas niyang inilinga ang paningin sa paligid. Aalis ako ngayon pero ipinangangako kong babalik ako. Ipinihit niya ang katawan saka muling nagtatakbo. Desidido na siyang iwan ang lugar na iyon na sa mura niyang edad ay alam niyang magiging kanya pagdating ng tamang panahon. Siya kasi ang nag-iisang anak ni na Senyor Arnolfo del Rio at nang namayapang si Senyora Pinita na 1 taon nang nahihimlay sa kanilang mausoleo dahil sa pagkamatay nito sa sakit na diabetes. Balibay, maagang ipinamulat sa kanya ng mabait niyang ina noong nabubuhay pa ito na darating ang panahon na siya ang magmamay-ari ng malawak nilang lupain na hindi maitatangging hindi maliliparang uwak sa lawak. Ang rancho na tinatangkilik ng kanyang ama ay minana pa nito sa mga magulang dahil uniko iho din ito. Tinandaan niya iyon kaya kahit lilisanin niya ngayon ang Rancho del Rio ay ipinangako niya sa sarili na babalik siya upang ipaglaban ang talagang kanya. Hindi siya papayag na maaagaw ito ng iba, lalo pa nga't hindi naman talaga niya kaano-ano, hindi tunay na kadugo. Ako ang tunay mong anak, papa. Hiyaw ng kanyang utak habang binabaybay ang dirt road na palabas sa public highway ng San Rafael. Sobrang sama ng aking loob dahil mas pinanigan mo ang anak ng kabit mo. Ang buong akala ko'y kakampi kita, pero nagkamali pala ako. Itinuturing na isang landmark sa kanilang bayan ang rancho dahil mahabang panahon na itong nakatayo roon at kilalang kilala ng kahit sinong tao sa lalawigan ng Calatagan, Batangas. Katunayan, kapag nagkaroon na rin siya ng sariling pamilya at mangyayaring maipamana nga ito sa kanya ng ama, ay sila na ang ikatlong henerasyong magmamay-ari niyon. This land had been a part of his, had been his life, at lubos siyang umasang mananatili itong kaniya hanggang sa kaniyang kamatayan. Subalit mula nang itira ng kanyang ama ang biyudang si Imelda Zulueta at ang 3 nitong anak na lalaki, ay agad siyang nangamba na mangyayari iyon. May malaking takot na agad lumukob sa kanyang pagkatao at naisip niyang baka hindi na nga siya magkaroon pa kahit kaunting bahagi doon. At nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. Ilang buwan pa lang na naninirahan sa Villa del Rio ang mga sampid sa kanilang buhay ay nagsimula na ang pagbabago sa kanyang buhay. Nang sinita niya ang panganay na anak ng madrasta niya na si Danny dahil pinakialaman nito ang kanyang mga gamit sa kwarto, ay siya pa ang pinalo ng kanyang ama. Kinastigo. Isang napakasakit na bagay na labis na ikinasama ng kanyang loob, kaya nilisan niya ang lugar na iyon. Subalit sa musmos niyang utak ay nakatanim na ang kanyang planong pagbabalik pagdating ng panahon, kapag alam niyang kaya na niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at magagawa na niyang angkinin ang talagang sa kanya.
Inay, sino ho ba ang lalaking to? Tanong ng 18 anyos na si Helena habang titig na titig sa larawang nasa picture frame at nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Itinigil ni Aling Corazon ang pagdadusting at lumapit sa anak. Tiningnan nito ang larawang pinagmamasdan niya saka ngumiti. Siya ang bunsong anak ni Senyora Imelda sa tunay nitong asawa. Tugon nito sa kanya. Siya si Senyorito Renzo. Bakit anak? Tiningala niya ang ina dahil nakaupo siya sa gilid ng kama at ito'y nakatayo sa kanyang tabi. Ang gwapo niya para siyang artista. Mistisa kasi si Senyora. Malaki ang pagkakahawig nilang mag-ina. Bumalatay sa maganda niyang mukha ang interes na makilala ang lalaki na ewan kung nabasa ng kanyang ina. Nakaguhit sa mga labi niya ang maluwang na ngiti nang ibinalik niya ang paningin sa picture ni Renzo. Mabait kaya siya, inay? Siguro, kahit kapatid siya ni na Senyorito Danny at Senyorito Peter na alam ko nang mababait dahil nakasama na natin dito sa villa, ay walang katiyakang taglay din niya ang ganitong ugali. Huwag naman sanang sa mata pobre niyang ina siya nagmana. Aba, bukod tangi siyang sa Maynila nagtitigil at nag-aaral. Sana mabait din siya, inay. Nakangiti pa rin niyang sabi. Nanatili ang mga mata niya sa picture ng hinahangaang lalaki. Iba talaga ang nararamdaman niya para dito. Sana hindi siya mana kay Senyora. Sana nga, sabi ni Aling Corazon na tumango pa at hinaplos ang kanyang buhok. Dahil sayang ang kagwapuhan niya kung mata pobre siyang gaya ng kanyang mama. Hindi ba't hindi lingid sa'yo na maraming tauhan sa rancho ang galit kay Senyora Imelda? Ang tapang-tapang naman kasi nito. Tiningala niya itong muli, ngunit hindi dahil sa sinabi nito kundi parang ibig niyang sabihin dito ang nararamdamang paghanga kay Renzo. Lamang ay hindi niya kayang gawin dahil inabot siya ng pagkapahiya. Mabuti't mahal siya ni Senyor Arnolfo, sabi pa ng kanyang ina. Inuunawa nito ang kanyang masasamang ugali. Marami pang sinabi ang kanyang ina subalit hindi siya nakikinig dito. Ang totoo, saklot ng matinding paghanga sa lalaki ang buo niyang pagkatao, palibhasa ay ngayon lang niya ito nakita at sa picture pa. Paano nga hindi ito katulad ng dalawang nakatatandang kapatid na mas ginustong manatili sa probinsya kapiling ang mga magulang? Magdadalawang buwan na silang mag-ina sa Rancho del Rio at naninilbihan bilang katulong sa villa. Inampon man sila ni na Senyor Arnolfo at Senyora Imelda at doon sila tumutuloy ay bihirang-bahira siyang umakyat sa ikalawang palapag ng malaking bahay. Ngayon lamang siya nakapasok sa kwarto ni Renzo dahil pinatulong siya sa paglilinis doon dahil darating daw ito kasama ang mga kaibigang taga Maynila. Bagamat isa na rin siyang kawaksi roon, ay sa salas at kusina lamang ang toka niya. Kaya nga hindi niya naiwasang makadama ng matinding paghanga sa lalaking hindi pa nakikilala ng personal. Silang mag-ina ay dating sa Maynila naninirahan. Nang mamatay nga lang ang kanyang ama at naranasan nilang maghikahos dahil walang makitang magandang trabaho ang ina niya, ay nagpasya itong doon sila manirahan. Swerteng masasabi dahil nangangailangan ng bagong katulong sa villa kaya sila ang ipinakausap ng isang kapatid ng kanyang ina na maging kawaksi doon. Hindi na mag-asawa ang pakiusap ng mayordoma niyang tiyahin na si Tia Betty kaya narito sila na ngayon at kontento na sa pagsisilbi sa pamilya. Nang gabing iyon ay hindi agad makatulog si Helena. Hindi pa rin kasi mawaksi sa isip niya ang hitsura ng lalaking nakita niya sa picture. Ngayon pa lang ay inaasam na niya itong makita sa personal upang mabatid niya kung talagang gwapo ito. Ano na kayang hitsura niya sa personal? Mas gwapo siguro siya dahil mukhang 16 years old lang siya sa picture na nasa kanyang kwarto. 20-year-old na daw siya ngayon kaya tiyak na mas gumwapo pa siya. May ngiti sa labing nagpakawala siya ng malalim na hininga. Ngayon lang siya nakadama ng ganito katinding paghanga sa opposite sex.
Alam niyang hindi talaga siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ang mga kasagutan sa sariling tanong tungkol kay Renzo. Hindi bali, bulong pa niya sa sarili habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang ina. Bukas ay nadating na siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Makikilala ko na rin siya. Sana mabait ka, Renzo, tulad ng mga kuya mo, at sana rin maging magandang pagtrato mo sa akin kahit isa lang akong katulong sa bahay niyo. Nagpakawala siya ng malalim na hininga, saka tumihaya ng higa. Kanina pa siya nakatagilid at nakatalikod sa ina niyang nahihimbing at nangangalay na siya. Ayaw kasi niyang mangambala ito kaya hindi siya gumagalaw habang nag-iisip. Tiyak na uulanin na naman siya ng tanong at sermon kapag nalamang gising pa siya. Nag-aalala kasi ito sa kanyang kalusugan, kaya ang gusto'y maaga siyang matulog upang may laban daw kinabukasan sa maraming trabaho sa malaking bahay. Kanina pa nakasilip si Helena sa hardin habang nasa sliding door siya sa may sala ng Villa del Rio. Agad kasi siyang sinaklot ng mas matindi pang paghanga kay Renzo Zulueta habang masaya itong nakikipag-usap sa mga kaibigan. Ang gwapo talaga niya. Love at first sight na talaga itong nararamdaman ko sa kanya. Walang duda, mas gwapo ito sa personal. Mas mature na ang hitsura nito kesa sa picture na nakita niya sa kwarto nito noong naglinis sila doon ng kanyang ina. Triple ang kilig na umaalipin sa kanya sa pagkakataong iyon kumpara ng araw na iyon. Gwapo si Renzo sa tunay na kahulugan ng salitang iyon. Malakas ang dating ng personalidad nito kaya lalo nitong binihag ang kanyang puso. He's dignified looking dahil matangkad at magandang magdala ng damit. Tipong professional ito dahil may breeding. Maging ang tinig nito ay kay ganda. Ang sarap sa pandinig dahil buong buo. Lalaking lalaki. Lalo na kapag tumatawa kaya parang musika iyon para kay Helena. Sana maghimala ang langit at magkagusto siya sa akin. Ligawan sana niya ako at pakasalan pagdating ng panahon. Nangilabot din naman siya sa naisip na iyon. Malinaw kasi ang kanyang utak at batid niyang napakaalangan niya para sa pinapangarap na lalaki. Para sa kanya, hindi na uso ang fairy tales at malabo nang magkaroon pa ng Cinderella story sa makabagong panahong ito. Tama na nga ang pag-iilusyon. Pabuntong hininga niyang sabi saka umalis sa may pintuan. Alam niyang hinahanap na siya ng kanyang ina sa sandaling iyon kaya pupuntahan ito sa kusina. Baka tapos ng paghahanda ng merienda para sa mga bisita at kailangan na ako para mag-serve nito. Mapait ang ngiting gumuhit sa kanyang mga labi. Mas naging malinaw sa utak niya kung ano ang kalagayan niya sa buhay kaya hindi siya dapat mag-ilusyon na papatula ng isang Renzo Zulueta. Tao lang naman ako, normal, kaya hindi ko masisisi ng aking sarili kung humangat pangarap ng isang kagaya niya. Bulong pa ni Helena. Wala namang bayad ito at hindi isang kasalanan. Hindi ba, Helena Montoya? Hindi ba? Nangunot ang kanyang noo sa tiya Betty nang masalubong niya ito at naulinigan ang pagbubulong-bulong niya. Okay ka lang ba, Helen? Bakit kinakausap mo yatang mag-isang sarili mo? Ho? Kumakanta lang ho ako. Ibig kong sabihin ay humihimig. Nagsasaya lang ho, tiya. Mabutit dumating ka na. Puntahan mo sa kitchen si Azon dahil tapos na siyang maghanda ng merienda. Dalhin mo na yun sa garden, doon kina Renzo at baka nagugutom na mga kaibigan niya. Oo tiya, kaya nga ho narito na ako. Ingat ka, baka pumalpa ka pa ha? Hindi naman ho. O siya, sige na. Dahil matindi ang atraksyon ni Helena kay Renzo, ay lalong tumindi ang pangangatog ng kanyang mga tuhod habang papalapit siya sa kinaroroonan nito at ng mga kaibigan nito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa tray upang hindi iyon mabitiwan. Ramdam kasi niyang tila nang hihina ang kanyang mga kamay. Para talaga siyang artista.
Nang ilang hakbang na lamang siya mula sa mga ito ay saglit siyang huminto upang humugot ng malalim na hininga. Para kasing aatakihin siya sa puso dahil naninikip ang kanyang dibdib. "Huwag kang estupide, Helena. Para ka namang hindi nakakita ng gwapo sa Maynila dati ah." Narinig niyang sermon ng kanyang sariling isip. "Ngayon ka lang napadpad sa probinsya ay nagmimistula ka ng engot. Relax." "Okay, relax." Bulong niya sa sarili sa katuluyan nang lumapit sa kinaroroonan ng magkakaibigan. "Excuse me," sabi niyang ipinatong na ang tray sa ibabaw ng mesa sa hardin na nasa gitna ng mga ito. "Ito ng merienda niyo, kumain na kayo." Napukaw ang masayang pagkukwentuhan ng mga ito dahil hindi na malayan ang paglapit niya ay natuon ng mga mata sa kanya. Gusto niyang manliit ng sandaling iyon. Hindi siya sanay na tinititigan ng mga tao, lalo pangat parang sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Bago siya tumungo ay nahagip ng kanyang mga mata ang isa sa kaibigang lalaki ni Renzo. "Grabe makatitig ang sangto, parang hinuhubaran na ako ah." "Hi," bati sa kanya nito na ngiti-ngiti. "I'm Marcos. What yours?" Napatingin siya sa inilalahad nitong kanang kamay. Namula ang kanyang mukha, bunga ng hiya, subalit nakipagdaupang palad siya rito. Ayaw kasi niyang mambastos ng bisita at baka mapasama siya. "Helena Montoya," tugon niya rito. "My pleasure to meet you," sabi pa ni Marcos na hindi binibitiwan ang kanyang kamay. "Are you related to Renzo?" Napatingin siya kay Renzo matapos niyang bitiwan ang kamay mula sa pagkakahawak nito. "Hindi." At dahil nabatid niyang nakatitig sa kanya ang lalaking malakas ang dating sa kanya, ay tinambol ang kanyang puso. Naghinang ang kanilang mga mata. Nausal niya ang pangalan nito. Ay, hindi siya makapaniwalang tinititigan din siya nito. Nabihag din kaya ito ng love at first sight? "Bago ka rito? Bakit ikaw nagdala ng snacks namin?" tanong ni Renzo sa kanya. "Obligasyon ko ho ito. Ito hong trabaho ko, senyorito. 2 buwan pa lamang ho kami ni inay na naninilbihan dito." "Bakit ho?" Umiling ito, nanatiling nakatitig sa kanya. Nakadama naman siya ng pagkakaasiwa kaya nagbaba siya ng tingin. "Kung wala na ho kayong ipag-uutos ay aalis na ako." "Sandali!" Napatunghay siya nang marinig niya ang boses babaeng iyon. Halata niya sa timbre nito ang tila pagkainis. "Bakit ho?" sabi niyang ipinagpalipat-lipat ang tingin sa 3 babaeng naroon. Hindi kasi niya tiyak kung sino ang nagsalita sa mga ito. "May ipag-uutos ba kayo?" "Huwag mo akong huhuhuin," ang sabi pa ng pinakamaganda sa mga ito. "Hindi pa ako matanda. In fact, mas mukha pa akong bata kesa sayo. Hindi ba, guys?" Tumawa ang 2 babaeng katabi nito. "Sinabi mo pa, Monique," sabi ng isang blondie ang buhok. "Kung hindi ako nagkakamali, 25 nang kausap mong yan." 18 pa lang ako, pahayag ni Helena. Bagamat naiinis siya sa mga ito ay sinikap niyang maging kalmante. Sabihan ba siyang 25 anyos na? Ang sama ng ugali ng mga society girl na to. Akala mo'y kung sinong magaganda. 18. Hirit pa ni Monique na Monica ang tunay na pangalan. "But you don't look one." "Tama si Sylvia. Mukha kang 25 years old." Naghalakhakan ang 3 babae. "Tumigil nga kayong 3, sabi ni Marcos na halata ang pagkainis. Alam niyang hindi nito gusto ang pang-iinsulto sa kanya ng mga kasama nito. Lihim siyang napangiti. Kahit papano ay may gustong magtanggol sa kanya roon. Umiiral na naman ang kapilyahan yung 3. Pagtripan ba si Helena? "Nagsabi lang kami ng totoo," sabi ni Monique. Saka tumayo at ikinawit ang kamay sa braso ni Renzo. "Hindi ba, honey? Mukha naman talagang mature ng katulong niyo." Bigla siyang nakadama ng tila malakas na suntok sa dibdib. Dahil sa pagtawag ni Monique ng honey kay Renzo
ay nahinuha niyang may relasyon ang mga ito. They are lovers, mag-sweetheart, at nagselos siguro agad ang una dahil sa magandang pakikiharap sa kanya ng lalaki. Sige na Helena, wala na akong ipag-uutos pa, ang sabi ni Renzo na hindi man lang tinapuna ng tingin si Monique. Meron pa ako, pasigaw na sabi ng babae. Lagyan mo ng juice ang glass ko at iabot mo sa akin. Oho, sabi niyang gagawin na sana ang ipinag-uutos nito, subalit si Renzo ang gumawa niyon. Ako na ho, senyorito. Ako na. Sige na, umalis ka na. Kaya na namin to. Thanks, Selena. Helen na lang ho, sabi niyang ngiti-ngiti rito. Nice meeting you nga pala. Just call me Renzo, ang sabi pang inilahad ang kanang kamay. Senyorito Renzo, pagtatama ni Monique. Huwag mong kalimutang lagyan ng word na senyorito ang pagtawag mo sa fiancé ko. Maliwanag ba? Tumango na lamang si Helena. Kapag nagsalita pa kasi siya ay tiyak niyang mapapaiyak na siya. Ewan kung bakit sobra-sobrang sakit na umaalipin sa kanya sa sandaling iyon. May girlfriend na talaga si Renzo at hindi maitatatawa pa ang katotohanan iyon. Sige ho, minabuti niyang umalis na lamang sa harap ng mga ito. Helen, sabi ni Marcos na umagapay sa kanya. Pasensya ka na kay Monique ha, selosa lang kasi yun. Nag-boyfriend kasi ng kasing gwapo ni Renzo kaya insecure. Okay lang, sige na, bumalik ka na sa mga kaibigan mo. Friends, sabi nitong inilahad ang kamay sa kanya. Tumango na lamang si Helena. Hindi na siya nakipagdao pala dito dahil naisip niyang baka tuluyan na nitong hindi bitiwan ang kanyang kamay. Mauna na ako, marami pa akong gagawin sa kusina. Anong napala mo? Napahiya ka lang. Imagine, iniwanan ka ng isang maid, hindi kanya feel. Sabi ni Monique kay Marcos nang bumalik ito sa kanilang umpukan. Nagtawanan ang mga ito, nagtiim ang bagang ng lalaki, halatang na insulto. Ang cheap mo talaga, sabi pa ni Sylvia. Pati ba naman ang isang katulong ay papatulan mo? Mukhang didiskartehan mo pa. Wala ka bang pinipiling babae, ha? Basta yata nakapalda ay maganda na sa'yo. Pare, huwag mo naman sanang ibilang pa sa mga nabiktima mo si Helen. Sabi ni Renzo na seryoso ang mukha. Kawawa naman siya. Halatang wala pa siyang masyadong experience. Bakit ba parang concern ka sa babaeng yun, Renz? Gigil na tanong ni Monique sa kanya. Bakas sa maganda nitong mukha ang pagkainis. Kanina ka pa. Ibang pagkakatitig mo sa kanya. Ano ka ba, Monique? Pati ba naman ang isang gaya niya ay pagsiselosan mo? Nagpapaalala lang ako kay Marcos. Inis na tugo ni Renzo dito. Para ano? Kung papalitan mo ko, make sure na nakahihigit pa sa akin at hindi lamang isang kagaya niyang maid. Excuse me. Mataray pa nitong sabi sa kanya. Inirapan siya nito at padabog na umalis. Sumunod dito ang mga kaibigang sina Sylvia at Chi na pumasok sa sliding door ng villa. Napailing si Renzo habang nagtatawanan ang mga kaibigan niyang sina Marcos, Alejandro at Briggs. May sinabi ba akong masama para mag-walk out siya? Nagsiselos yun pre, sabi ni Briggs. Iba nga naman ang tingin mo kay Helena. Ang lalagkit. Pati ba naman ikaw, Briggs? Eretadong sabi ni Renzo. Ayoko lang talagang mabiktima siya ng playboy na si Marcos. O mga pare, seryosong agaw ni Marcos. Ibang dating sa akin ni Helen eh. Gusto ko siyang ligawan. Para lokohin? Andrew, you're jumping into conclusion pare. Sabi nitong tinapik pa sa balikat ang kaibigan nila. Huwag mo akong pangunahan. As of this moment ay alam niyong wala akong girlfriend, kaya free ako. Don't make me wrong kung manligaw man ako kay Helen. Okay ang mukha niya ha, at may katawan.
Nangunot ang noo ni Renzo dahil sa sinabi nitong iyon ni Marcos. Ewan kung bakit mas lumawig ang inis niya rito. Naisa na niyang kontrahin pa ito ngunit pinigilan na lamang niya ang sarili. Ayaw na niyang humaba pa ang kanilang pag-uusap. Anong nga bang pakialam ko sa Helena na yon? Bakit ba ako maaapektuhan kung ligawan man siya at lukuhin ni Marcos? Iyon ang sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may nasasalat siyang tila pagre-rebelde. Bakit? Sinadyang puntahan ni Helena ang itinuturing na niyang kaibigan dahil mula nang makilala niya ay ito na ang naging pinakamalapit sa kanya, si Jory Biel, na isa sa dalawang anak na mag-asawang Mang Adorno at Aling Ignacia na tauhan sa Rancho del Rio. Ang bahay ng mga ito ay nasa loob ng malawak na lupain na pag-aari ni Senyor Arnolfo. Hindi iyon kalayuan sa villa, kaya kapag hapon at tapos na siya sa trabaho ay may pagkakataong pinupuntahan niya ito para makipagkwentuhan. Ang gwapo pala talaga ni Senyorito Renzo, Jory. Kinikilig niyang sabi rito habang nakaupo sila sa balkonahe ng bahay ng mga ito. Parang artista siya. Ang puti-puti, ang ganda ng katawan at matangkad talaga. Kahit mukhang suplado ay ramdam kong mabait siya. Medyo suplado nga yun, sabi ng kanyang kaibigan na lumabi pa. Hindi siya kagaya ni na Senyorito Dan at Senyorito Peter na okay makisama sa may mga tauhan sa rancho. Susi kasi ang isang yun, kita mo naman at sa Maynila nag-aaral samantalang. Ang mga kuya niya ay nakontento dyan sa lipa. Pero attracted talaga ako sa kanya, Jory. Kinikilig pa na pagtatapat ni Helena. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa feelings ko sa kanya sa loob ng isang linggong nilang pamamalaging magkakaibigan dito. Humagikik si Jory Biel. Kikay ka rin pala. Akala ko pa naman matino ka. Humagikik din si Helena. Nahampas pa niya ito sa balikat. Tao din naman ako, Jory. Normal. Saka sino bang babae ang hindi kikay sa panahong to? Kung sa bagay, pag-amin ni Jory Biel. Kahit nga kami mga dito na lumaki sa province ay mga kikay na rin. Masaya silang nag-usap at nagkabiruan. Pero alam mo, Jory, hindi ko gusto yung isang friend ni Senyorito Renzo, yung napakilalang Marcos. Mukha naman siyang mabait kaya lang parang presko. Hindi ko gusto ang ganoong lalaki. Hindi ako attracted sa kanya. Ikaw? Ewan ko. Hindi pa naman ako naa-attract eh. Wala pang nakikita o nakikilala ang pihikan kong puso. Hayaan mo, kapag nakita ko at nakilalang sinasabi mong Marcos, ay ipapaalam ko kaagad kung ano ang nararamdaman ko. Ikinibit ni Helena ang mga balikat. Lumabi siya. Ilan ba silang magkakasama, Helen? Puro lalaki lang ba sila? Pagkuway usisa ni Jory Biel. May kasama silang babae. 3 at kumamot siya sa batok. Nainis siya nang maalala si Monique. Girlfriend ni Senyorito Renzo yung isa sa kanila. Yung Monique, siya ang pinakamaganda. Biglang napasimangot ang kaibigan niya. Paano yan? May JF na pala si Senyorito Renzo. Mas lalong lumabo ang chance mo sa kanya. Jory, ilusyon. Sabi niyang nawala na ang sigla. Hanggang ilusyon na lamang talaga ako. Ganito talaga kapag poor ang nai-inlove sa rich people. Helen, ibaling mo na lang sa iba ang feelings mo. Marami namang kabinataan dito sa rancho. Kahit anak mahirap sila, ay may hitsura din naman. Saka yung iba ay nakapag-aral na rin ng kurso. She sigh. Ewan ko, Jory. Sana nga'y attraction lang ang nararamdaman ko kay Senyorito at hindi na iyon lumalim pa para hindi ako masaktan. Sana nga, Helen. Kaya ako hanggat maaga ay iniiwas kong pansin sa mga mayayamang tao, lalong-lalo na sa anak ng mga amo natin. Mahirap na. Magpapakatotoo na lang ako para walang hirap, walang gulo.
Hindi ko naman kasi akalaing makakaramdam ako ng ganito kay Senyoreto Rinzo, Jory. Nakakainis nga. Biruin mong sa picture ko pa lang siya unang nakita ay umiba na ang tibok ng puso ko. Jory Biel, nakakainis. Pasensya ka, Helen. Basta ako, sisikapin kong hindi umibig sa hindi ko kauri. Hindi, Jory. Hindi mauuwi sa love ang atraksyon ko para sa kanya. Tumingin si Helena sa kawalan. Nang pinakiramdaman niya ang sarili ay nabatid niyang may tumututol sa kanyang damdamin. Nakakainis. Nangunot ang noo ni Renzo nang makita niya si Marcos sa kusina habang kausap si Helena na halatang naiilang dito. Kitang-kita niya sa mukha ng magandang katulong na naiinis dito at hindi magawa ng maayos ang paglilinis doon. Hindi yata nakahahalatang ayaw sa kanya ng babae sa loob-loob niya habang papalapit sa mga ito. Kung sabagay, sanay talagang mambola ng chicks ang playboy na to. Hindi talaga siya tumitigil hanggat hindi napapalapit ang loob sa kanya ng isang babae. Napailing si Renzo. Bigla siyang naawa at nabahala para kay Helena. Naisip kasi niya na baka bumigay ito sa kanyang kaibigan at sa bandang huli ay masaktan lamang. Nakadama siya ng inis ngunit hindi niya matukoy kung kanino talaga niya iniuukol. Kaya imbis na mag-isip pa siya ay nagpasya siyang pukawin ang atensyon ng mga ito. Binilisan niya ang paglapit sa kinaroroonan ng mga ito. Kanina ka pa hinahanap ni na Sylvia. Iyon ang naisip niyang sabihin dito. Bagay na hindi totoo kundi gawa-gawa lang niya. May pangako ka daw na ipapasyal sila sa rancho para mag-horseback riding. Tapos narito ka lang pala at... Tuwid niyang tinitigan sa mga mata ang dalagang nakatingin sa kanya. Diniinan niya ang sunod na sinabi. Nambobola lang. Nakita niya ang pagkabahalang bumalatay sa mukha ni Helena. Napalunok pa ito. Bagay na sinamantala niya kaya lalo niya itong tinakot. Naghahanap ka na naman ng sunod na mabibiktima ha? Pare naman, angil ni Marcos na tinapik pa siya sa balikat. Huwag ka namang ganyan, baka mamaya maniwala si Helen at lalo niya akong iwasan. Tumawa si Renzo ng mahina. Totoo naman kaya ikaw. Sumeryoso ang kanyang mukha nang tumingin sa babae. Huwag kang magpapabola. Talo ka kapag naniwala ka dito kay Marcos. 2 ng asawa nito, 4 ang kabit. Ang anak niya ay puro panganay. Bago pa makapag-react, si Marcos ay inakbayanan niya ito at iginiya paalis sa lugar na iyon. Huwag ka nang humirit pa, sabi niyang nilingon si Helena. Kitang-kita niyang nawala ng kulay ang mukha nito. Natakot talaga. Lihim naman niyang ikinatuwa iyon dahil nasisiguro niyang iiwasan na nito ang playboy na kaibigan niya. Tayo na, ikaw na lang wala sa grupo Mag-iikot tayo sa rancho gamit ang mga kabayo namin. Pambihira ka naman Renzo, angil pa ni Marcos na kumakamot sa ulo. Binasa mo agad ang papel ko kay Helen. Pare, kay Sylvia ka na lang, huwag mong pagtsagaan si Helen. Wala na akong sinabi. Totoo Marcos, sabi pa ni Renzo. Sumama lang talaga si Sylvia kay Monique dahil sa'yo. Kaya tigilan mo ng pangungulit mo sa maid namin dahil kawawa naman siya. Umaasa talaga siyang may magandang mangyayari sa pagitan niyo dito sa Rancho del Rio. Pare, iba kasi talaga ang dating sa akin Pare, good catch si Sylvia. Mayaman ang papa niya at kita mo naman siya, materialis fuertes. Kahit na nahimik na si Marcos ay sige ang daldal ni Renzo. Ibinibenta talaga niya ng todo dito si Sylvia upang iwasan na si Helena. Kung bakit, hindi pa niya tiyak sa kanyang sarili. Naramdaman ni Helena na nawala ng kulay ang kanyang mukha. Natakot talaga siya sa binitiwang salita ni Renzo. Naisip niyang parang totoo iyon dahil hindi man lamang nagawang ipagtanggol ni Marcos ang sarili sa harap niya.
Kung paninira iyon o isang pagbibiro, kahit papano sana ay humirit ang huli. Hindi man ito magalit sa kaibigan, at least itinama man lang sana nito ang hindi magandang salitang binitiwan ng una. Napalunok siya. Dalawa daw ang asawa ni Marcos at may 4 pa siyang kabit. Kaya niya yun at ang mga anak niya ay puro panganay. Ibig sabihin, iba't ibang ina ng mga batang yun. Pumislig siya, hindi niya naiwasang mandiri. Sinasabi ko na nga ba, bulong pa niya habang ipinagpapatuloy ang ginagawa. Iyong itsura talaga niyang yun ay hindi dapat pagkatiwalaan. Salamat na lang at narito si Senyorito Renzo. Ibinisto agad niya sa akin ang masamang ugali ng kaibigan niya. Napunit ang magandang ngiti sa kanyang mga labi. Lumarawan sa utak niya ang gwapong mukha ng lalaking mas tumitindi pa ang paghangang iniuukol dito. Hindi na naman niya naiwasang kiligin. Ngayon, sa ginawa nito ay parang superhero na ang tingin niya rito. Sana may ibang dahilan o may mas malalim na reason kaya nagpapaalala sa akin si Renzo. Ang sinabing iyon ng atribidang bahagi ng kanyang utak ay pinanigan niya. Sana nga'y na-attract din siya sa akin gaya ng nararamdaman ko sa kanya, tapos ligawan niya ako. Impit siyang napatili dahil sa isiping iyon. Nang makita naman siya ni Aling Corazon ay nagtaka ito. Mula sa kinaroroonan ay agad na lumapit sa kanya at nagtanong kung okay lang siya. Oho naman, humahagikik niyang sabi na niyakap pa ito. Masayang-masaya nga ho ako, inay. Bakit? Nagtataka pa nitong tanong sa kanya. Baka sa kulubot na mukha ang agam-agam. Okay ka lang ba talaga, anak? Oho, nay, at huwag niyo na akong alamin. Sige na ho, magtrabaho na tayo. Lalong lumalim ang piligis ni Aling Corazon sa noo habang pinagmamasdan siya sa masayang pagtatrabaho. Bakit hindi? Kumakanta-kanta pa siya. Ewan lang kung nahihinuhan itong inspire siya kaya kumikilos siya ng ganito. Kung sa bagay, hindi talaga makasakay sa mga ganitong bagay ang kanyang ina. Palibhasa'y wala itong ibang nasa isip kundi ang paraan kung paano sila mabubuhay na mag-ina. Totoong kumupas na sa buhay nito ang salitang pag-ibig mula nang mamatay ang kanyang ama at marahil bunga na rin ang kahirapang para dito ay hindi na nila malalampasan pa. Inis ako sa maid ni Renzo, sabi ni Monique kay G habang nakaupo sila sa kahoy na bakod na kulungan ng mga bakas sa kanilang likuran. Mula roon ay tinatanaw nila ang 4 na lalaking naglalagay ng saddle sa mga kabayong gagamitin nila sa paglilibot sa rancho. Nakikimala-mala doon ang kaibigan nilang si Sylvia na obviously ay nagpapa-charming lang kay Marcos. Pakiramdam ko ba ay siyang dahilan ng biglang pagbabago sa akin ng boyfriend ko? What do you mean? Kunot na kunot ang noong tanong ni Chi sa kanya. Girl, nagsiselos ka sa isang maid? Nakakainis nga'y, hindi ko maiwasan. Sagot ni Monique. Humagikik si G. Don't tell me na insecure ka sa kanya. My God, ang laki naman ng lamang mo sa babaeng yun. Mayaman ka at maid lang siya. Paano siyang magugustuhan ng boyfriend mo? May pakiramdam akong ganun. Hindi mo ba nakikita o napapansin? Parang may something sa Helena na yon. Gosh, pati si Marcos ha, kapansin-pansin din ang pagkaka-attract sa maid na yon. Monique, hindi kaya maid from heaven ang bruhang yun? Tanong ni G. Huwag ka ngang magpatawa, seryoso ako. Ayaw kong seryosohin ang sinasabi mo, Monique. Hindi ko feel, maid lang siya. Isipin mo nga yun. Yun lang ang mauunawaan mo na ang lahat. Bumaba si Monique mula sa pagkakaupo sa bakod. Humarap siya kay G. Hindi ganun kasimple, G. Ewan ko sa'yo. Bumaba na rin si G sa pagkakaupo sa bakod. Tayo na nga, sumakay na lang tayo sa kabayo para mag-enjoy.
And please, alisin mo sa utak mo yung hindi matinong isipin. Girl, mainit talaga ang blood ko sa May na yun, sabi ni Monique nang sumunod dito sa paglalakad palapit kina Renzo. Di isabutahi mo, suhestyon ni G sa kanya. Magpakatotoo ka nga, ilabas mo ang tunay mong kulay, Monica Salvador. Napangiti si Monique, pilyang ngiti. Bakit nga pa hindi? Did you find Helena attractive? Nagulat si Renzo sa tanong na iyon ni Monique habang kapwa sila lula ng dalawang kabayong magkasabay na lumalakad ng marahan. What? Inulit nito ang tanong. Napatawa siya. Are you okay? Tanong pa niya kay Monique. Why are you asking me that kind of question? Attractive ba para sa'yo si Helen? May nakikita ang mga lalaki sa isang babae na hindi namin nakikita, sagot ni Monique. Sounds jealous, sabi ni Renzo na iniiwas ang tingin dito. Wala, naaawa lang ako kay Helen kaya kung magagawa ko siyang iiwas kay Marcos ay gagawin ko. Why? Anong why? Monique, nagsiselos ka nang wala sa lugar. Nope, mabilis nitong sabi. May kakaiba akong nararamdaman kaya nagsasalita ako ng ganito, Renzo. Let's change the topic, wika ni Renzo. Sagutin mo muna ako, Renzo. I need an honest answer. How did you like the place, honey? Tanong niya rito dahil desidido talaga siyang iwasan ang paksang ibig nitong pag-usapan nila. Feeling mo ba ay mag-e-enjoy ka rito kung sakaling dito tayo tumira after our wedding? Honey, Renzo, nausal nito. Huli niya ang kiliti ni Monique dahil sa sinabi niyang iyon ay hindi na ito nag-insist sa kasagutan niyang gusto nitong marinig tungkol sa pinagseselosang si Helena. Lihim siyang natuwa, hindi na siya maririndi sa pangungulit nito. I really like the place, honey, sabi ni Monique na naging malambing ang tinig. I'm willing to stay here after our wedding. Mag-e-enjoy ako rito. For sure, basta magkasama tayo. Thanks, honey, sabi ni Renzo. Ewan kung bakit bigla siya nakadama ng tila sundot ng konsensya nang muli niyang banggitin ang pagtawag dito ng honey. Hindi batid ni Helena kung bakit hindi na nawala sa dibdib niya ang kaba mula nang magkatitigan sila kanina ni Monique habang papasok ito sa main door ng villa. Nagdadusting siya sa salas ng sandaling iyon nang dumating ang mga ito mula sa paglilibot sa rancho. Kakaiba ang titig na iniukol nito sa kanya. Halata niya ang galit, ang tila puot na ibinubuga ng mga mata nito. Bagay na para bang nagluklok sa dibdib niya ng pagkailang at pangamba. Para bang sa pagkakataong mapalapit siya rito ay may gagawin itong masama laban sa kanya. Ayaw niyang isipin ngunit ramdam niyang may gagawin itong katrayduran kaya kailangan niyang mag-ingat. Dapat ay nakahanda siya upang kung sakaling totoo ang hinala niya ay hindi siya labis na maaapektuhan. Bakit ba parang hindi ka mapakali, Helen? Usisa sa kanya ni Tia Betty nang mapansin ang kakatuwa niyang pagkilos. May problema ba? Dahil noon pa man ay madalang na niyang makasama ang tiyahin ay hindi siya malapit dito. Hindi siya sanay na nagbabahagi dito ng kahit anong problema o isipin. Kaya umiling siya at sinabing pagod na siya sa maghapong pagtatrabaho. Madalang namang mangyari na magkaroon ng bisita dito ng ilang araw. Tiyaga lang, pagkatapos ng hapunan ay pwede ka nang magpahinga. Basta siguruhin mong magtrabaho ng maayos sa harap ng mga kaibigan ni Senyorito Renzo. Magagalit sina Senyor Arnolfo kapag may naireklamo sila sa atin. Sabi nito sa kanya. Oho, tiya. Tugon niya ritong tumango pa. Ilang sandali pa silang nag-usap nito subalit hindi rin iyon nakatulong para mapayapa ang kanyang kalooban.
Hindi pa rin talaga nawala sa dibdib niya ang emosyong naghari doon. Apektado na nito ang kanyang isip, kaya nang dumating ang hapunan at kinailangan niyang magsilbi sa magkakaibigan, ay hindi niya naiwasang makagawa ng hindi maganda. Nang nasa tapat na siya ni Monique at lalagyan niya ng malamig na tubig ang baso nito, ay pinandilatan siya ng mga mata. Nawala sa isip niya ang ginagawa, kaya nabuhusan niya ito. Napamura ito at tiling napatayo. "Gosh, what are you done to me, tonta?" "Sorry ho, senyorita," sabi niyang nataranta. Hindi talaga niya alam ang gagawin. Naisip niyang punasan ang damit nitong nabasa ng tubig, kaya lalong natapon dito ang laman ng hawak niyang pitsil nang magtangkas siyang isakatuparan iyon, bagay na lalo pang nagpahamak sa kanya. "Ay! Lalo mo akong binasa!" sigaw na naman ni Monique. Nanigas ang kanyang buong katawan dahil sa nangyari. Hindi na siya nakahuma pa, bunga ng pagkabigla sa mas lumala pang sitwasyon. Namuo ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi ko sinasadya." Lumapit sa kanya ang nagsisilbi rin ng sandaling iyon na sina Maningning at Katya. Best friend ang dalawang ito na bagamat mababait ay hindi niya masyadong ka-close. Mas napalapit ang loob niya sa kapatid ng isa pang best friend ng mga ito na si Joanna, na si Joribiel nga. "Tanga ka ba?" sigaw ng tumayong si Sylvia na dinaluhan ang nabasang kaibigan. "Tingnan mo ang ginawa mo kay Monique." "Pasensya na, hindi sinasadya ni Helen ang nangyari," sabi ng nauna. "Huwag na kayong magalit," salo naman ang huli. "Hindi niya gustong mabasa si Senyorita Monique." "Oo nga naman, Sylvia," sabi ni Marcos na tumayo na rin. Lumapit ito sa kanila. "Pasensya na lang, Monique. Calm down." Dahil sa pagtatanggol ng lalaki sa kanya ay tila ikinagalit iyon ng babaeng may gusto rito. Tila magbubuga ng apoy ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. Dinuro siya at inalimura ni Sylvia. "Tatanga-tanga ka kasi kaya nabuhusan mo ng tubig ang kaibigan ko. Ayusin mo nga yung trabaho mo at huwag kang magpapa-charming sa mga kasama namin. Masyado ka kasing papansin eh." Umiling-iling si Helen at tuluyan ng nalaglag isa-isa ang kanyang mga luha. Hindi totoo ang sinabi nito. Wala sa plano niya ang magpapapansin sa sino mang lalaki. Kahit kay Renzo na lihim niyang pinahahalagahan. Talaga lamang natakot siya at naasiwa kay Monique na hindi niya inaasahang kikilos ng bayolente. Bigla siya nitong sinabunutan kaya napatili siya sa sakit. Gaya ni Sylvia ay nakarinig din siya ng masasamang salita mula rito. Salitang mas matindi ang sakit na idinudulot sa kanyang damdamin kaysa sa pisikal na pananakit nito. "Monique, tama na," sabi ni Renzo na namagita na rin. "Kalabisan na ang ginagawa mong pananakit." Nang mabitiwan nito ang kanyang buhok ay humahagulhol siyang napayakap kay Marcos na hindi na umalis sa kanyang tabi. Noon nagdudumaling dumating ang kanyang ina at tiyahin. "Anak, ano bang nangyari dito?" sabi ni Aling Corazon na inalis ang pagkakayakap niya sa lalaki. Kinupkup siya nito sa sariling bisig. "Senyorita, huminahon kayo," sabi ni Tia Betty na hinarap ang nagbubunganga pa ring si Monique at Sylvia. "Ano bang ginawa sa inyo ng pamangkin ko?" Parang palengkerang nagunahan sa pagsasalita ang galit na magkaibigan. Walang iniwan ang mga ito sa dragon na tila magbubuga ng apoy. Kung nakatutunaw lamang ang matatalim na titig ng mga ito ay kanina pa sana sila natunaw. Humingi ang kanyang ina at tiyahin ng paumanhin sa mga ito, subalit hindi iyon tinanggap. Nagbanta pa si Monique na magsusumbong sa mga magulang ni Renzo na mabuti na lamang at wala dahil dumalo sa isang business gathering ng gabing iyon. "Monique, huwag na nating pahabain pa ito," mahinahong sabi ni Renzo. "Humingi na sila ng paumanhin kaya tanggapin mo na. Sylvia, tumigil ka na sa kasusulsol sa kaibigan mo. Lalo mong pinalalala ang sitwasyon eh."
Hindi mo ba nakikita ang hitsura ko ngayon, honey? Basang-basa ako dahil sa tontang babaeng yan. Nagpatuloy ang kaguluhang iyon. Dumating ang panganay na kapatid ni Renzo na si Danny at ito ang umayo sa gusot. Nanahimik na ang babae subalit halata pa rin ang galit nito nang umalis sa harap nila at umakyat sa guest room. Sumunod dito sina Sylvia at Chi. Helen, kakausapin kita sa library. Sabi ni Danny sa kanya nang maiwan sila sa dining area. Sumunod ka sa akin. Oho, sabi niya nagpalis na mga luha. Dan, huwag mong parusahan si Helen. Sabad ni Maningning. Dahil kaibigan nito si Danny, ay Dan lang ang tawag nito sa binata. Close ang mga ito at tila may pagkakaunawaan na. Hindi talaga niya sinasadyang nangyari. Pasensya na lang. Oo, senyorito. Pasensya na ho, tao lang. Segunda naman ni Katya. Tumango lang ang panganay na kapatid ni Renzo bago tumalikod at inihakbang ang mga paa patungo sa library. Bago si Helen sumunod dito ay kinausap pa siya ni Maningning at Katya. Sinabi ng mga ito na lakasan niya ang loob at panindigan ang totoo upang hindi siya maparusahan. Salamat sa suporta. Sige, sabi niya nginitian ng mga ito. Nang naglalakad na siya ay hindi niya inaasahang sasabay sa kanya si Renzo. Naramdaman niyang kakampi niya ito kaya napaiyak uli siya sa katuwaan. Ipagtatanggol niya ako. Kailangan mo ng tagapagtanggol, sabi nito sa kanya na seryoso ang mukha. Tama siya, hindi nagkabula ang kanyang isip. Alam kong hindi mo sinasadya ang nangyari kay Monique, kaya tutulungan kitang magpaliwanag kay kuya. Hindi ko gustong maparusahan ka kung sakali. Napakaliit na bagay ang nangyari. Salamat, Renzo. Napangiti ito. Renzo, sabi pa. Nalaki ang kanyang mga mata at nawala ng kulay sa mukha. Hindi niya intensyong tawagin ito sa pangalan lamang. Bugso lamang iyon ang tunay niyang damdamin para dito. Nasapo niya ang sariling bibig. Sa tindi ng hiya ay hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin dito. Okay lang, ngiti-ngiting pahayag nito. Bukas sa gwapong mukha ang totoong saloobin. Don't worry, dahil hindi ako nagagalit. Cute naman sa pandinig ko ang pagtawag mo sa akin without senyorito. Pasensya na ho. Diyan ako magagalit sa paghuho mo sa akin. Hindi pa naman ako masyadong matanda. In fact, 2 years lang ang agwat ng ating edad, right? Tumango si Helen. Walang pagsidla ng kaligayahan ang kanyang puso. Hindi niya akalaing sa nangyari sa kanila ni Monique ay tuluyang gigibain ni Renzo ang mataas na pader na nakapagitan sa kanilang dalawa. Ang buong akala ni Helena ay tapos na ang sermong tinanggap niya kay Danny kanina sa loob ng library. Nagkamali pala siya dahil nasundan pa iyon nang matapos na ang trabaho nila ng kanyang ina at tiyahin nang nasa loob na sila ng kanilang kwarto. Nagawa nga siyang ipagtanggol ni Renzo at hindi niya masyadong ininda ang sermon ng panganay nitong kapatid dahil sa tuwang lumuklok sa kanyang puso ng sandaling iyon, subalit ngayong pinagtulungan siya ng magkapatid na sabunin at may kasama pang pagkukula, ay halos marindi na ang kanyang utak. Sorry na nga ho, sabi niyang itinaas pa ang dalawang kamay. Patawad na ho, tama na. Masakit na ho ang tenga ko. Promise ho, hindi na talaga mauulit pa. Tia, inay, pwede na ho ba akong matulog, please? Dahil ang gusto lang naman ng mga ito ay huwag siyang mapahamak, ay tumigil na rin sa pangangaral sa kanya. Hinayaan na siya ng mga itong magpalit ng damit at mahiga sa kama. Gayunpaman, may ngiti sa labing ipinikit niya ang mga mata at dinala niya sa pagtulog ang kasiyahang idinulot sa kanya ni Renzo sa gabing iyon. Bagay na ingingatan niya, kaya nang muli silang magkita ng kaibigang si Joribiel ay binahagi niya iyon dito. Kinilig ito habang nakikinig sa kanya.
Nagsalita pa nga ito na baka daw kinampihan siya ni Renzo ay dahil may pagtingin din ito sa kanya. Sana totoo, anas niyang ngiti-ngiti. Ako ng pinakamasayang babae sa buong mundo kung tama ang hinala mo, Jory. Imagine, attracted din pala sa akin ng lalaking matindi ang dating sa puso ko. Nakakatuwa ano? Aba Helen, malay mo totoo nga yun. Malaking swerte talaga para sa'yo. Mapaibig ba ang sosyal na anak ni Senyora Imelda? Magdilang anghel ka nga sana, sabi niyang tuluyan ng umasa. Jory, tulungan mo akong mag-pray kay Lord ha. Magbigay sana siya ng himala sa akin para makamtan ko ang happiness na pinapangarap ko sa piling ni Renzo. Oo ba? Promise. Ang totoo, sineryoso niya ang pangakong iyon ni Joribiel. Sinabayan niya ito ng taimtim na panalangin. Sabi niya sa sarili, mabuti na iyong double force sila para mas marinig sila ng Diyos. Please Lord, magbigay ka ng sign kung pwede nga po akong mahalin ni Renzo. Panalangin niya ng gabing iyon habang nakaupo siya sa gilid ng higaan nila ng kanyang ina. Hindi ko na po kasi talaga mapigilan ang damdamin ko at minahal ko na siya. Dahil nahihimbing na ng sandaling iyon sina Aling Corazon at Tia Betty na bago matulog ay muling nagsermon sa kanya ay hinayaan niya ang sarili na lumuha. Bagamat alam niyang ang layunin lang ng mga ito ay mapabuti siya, ay hindi pa rin niya maiwasang maawa sa sarili dahil sa mga tinatanggap na sermon. Hindi naman po batas na bawal magmahala ng mahirap at mayaman, hindi ba? Kaya sana po Lord, magbigay ka ng himala na manaig ang totoong love sa pagitan naming dalawa. Marami pa siyang idinalangin. Ipinahayag niya ang sign na ibig niyang mangyari upang palayain niya ang lihim na damdamin kay Renzo. Nangako rin siya na kung hindi iyon mangyayari kinabukasan, masakit man para sa kanya ay kalilimutan niya ito. 20 years ago, pabuntong hiningang sabi ng binatang si Richard Del Rio na ngayon ay nasa edad 30 na habang magkaharap silang umiinom ng red wine ng matalik na kaibigan ng gabing iyon sa bahay nito. Hindi nawawala sa isip ko kung gaanong nilisa ng isang batang lalaki ang Rancho Del Rio. Umiiyak siya sa sama ng loob dahil hindi niya inaasahang mangyayari ang kanyang kinatatakutan. Habang binabalikan niya ang kanyang nakaraan ay matamang nakikinig si Robert. Alam niyang nakikisimpatya ito dahil higit pa sa tunay na kapatid ang turing nito sa kanya. Nagpalaboy-laboy ako noong una akong dumating dito sa Maynila. Pagpapatuloy pa niya, wala akong alam puntahan. Takot na takot. Hindi ko alam kung anong aking gagawin. Mabuti na lamang at kinupkup ako ng isang lalaki na nakasaksi kung paano akong ipinagtatabuyan ng may-ari ng isang turo-turong pinuntahan ko. Umaamot lang ako ng kunting pagkain dahil gutom na gutom ako. Hindi na niya napigilan ang pagluha dahil sa awa sa sarili. Pero hindi pa rin madali ang pinagdaanan ko. Dagdag pa ni Richard at umiling-iling pa. Kinailangan kong magtrabaho ng mabigat para maging kabayaran sa pagkupkup sa akin ng lalaking yun. Sa bawat kaning isinusubo ko ay may katumbas na patak ng pawis at pinanindigan ko yun. Kesa naman sa magpalaboy ako at ipagtabuyan para lang maampat ang gutom ng aking sikmura. Ang lahat ng yan ay nalampasan mo na, Rick, tulad ko. Pinalis niya ang mga luhang bumasa sa magkabila niyang pisngi. Tumango siya at ngumiti. May Diyos pa ring umalalay sa akin. Nagmahal. Sa kabila ng mga pagsubok ay tinulungan niya ako makaahon. Sa tulong niyo ni Inay Tasing ay unti-unting nagbago ang buhay ko. Sa inyo ko natagpuan ang totoong pagmamahal. Dahil mabait ka, Rick, minahal ka namin ni Inay dahil isa kang mabuting tao. Rob, gusto kong balikan ang aking iniwan. Anong ibig mong sabihin? Ang papa, ang kanyang bagong pamilya. Richard, kung ang plano mo'y gantihan sila, wag na. Ipagpasa Diyos mo na lamang ang lahat.
Nagtagumpay ka na at hindi ka nabigong marating ang gusto mong marating. Para sa akin ay sapat na yun para manahimik ka. Wika ni Robert. Kailangan nga bang kalimutan ko na lamang ng tuluyan si Papa? Dapat bang habang buhay ay kalimutan ko siya hanggang sa ako'y mamatay? Kung gusto mo siya makita upang makasama muli at hindi para maghiganti sa kaapihang dinanas mo, go on. Karapatan mong makapiling siya habang may panahon pa, Rick. Sa panahong ito'y, may edad na rin si Senyor Arnolfo del Rio. At kung gusto mo siya makasama uli bago siya mawala sa mundo, ay kailangan mong bumalik sa lugar na iniwan mo. Pero paano? Tanong ni Richard. Nanahimik si Robert, sumimsim ng alak sa hawak na kupita. Mahabang panahon ang lumipas, Rob. Marami nang nagbago. Ni halos parang hindi ko nakilala ang sarili kong ama. Paano ako babalik sa Rancho del Rio? Paano ako magsisimula para kilalanin siya kung sakali? Wari nag-isip din ng matalik niyang kaibigan. Paano nga ba? Sa kaibuturan ng puso ko'y may halaga pa rin sa akin si Papa. Kahit anong nangyari ay hindi ko maitatuwang siya pa rin ang aking ama, ang isa sa pinagkakautangan ko ng loob. Kung anong nasa isip mo, gawin mo. Sulsol ni Robert sa kanya. Basta tiyakin mo lamang na tama ito. Tumango-tango si Richard. Pag-iisipan kong mabuti ang gagawin ko. Hindi ito madali kaya kailangang pag-aralan ko. Sisikapin kong humakbang ng tama at walang pagsisisihan sa bandang huli. Ngumiti si Robert. Nagsali ng red wine sa sariling kupita. Alam niyang totoo ang pagmamalasakit nito sa kanya. Sa loob ng mahabang panahong nakasama niya ito para mabuhay ay lubos niya itong kilala. Wala itong hindi ikasisiya basta alam nitong sa kanyang ikabubuti. Isa ito sa pinaniniwalaan niyang swerteng ibinigay sa kanya ng nasa itaas. Nagpatuloy sila sa seryosong pag-uusap habang umiinom. Once a week ay talagang ginagawa nila ito bilang bonding. Dahil sa ganoon ay alam nilang higit pang tumitibay ang kanilang pagiging magkaibigan, kaya instinct at kusa na silang dumadalaw sa bahay ng isa't isa para sa routine nilang iyon bilang bahagi ng kanilang buhay. Rob, dito uli ako matutulog, sabi ni Richard na makadama ng epekto sa kanya ng naparaming inom ng alak. Talagang hindi maganda ang mood ko ngayon kaya tinamaan ako. Tumawa si Robert ng mahina. Kailangan mo nang tumigil, tol. Bukas lagi ang guest room ko para sa'yo. Walang problema dyan. You're always welcome. Sa bahay ko tayo next week ha. Bumawi ka na lang. Nagtawanan silang dalawa. Paano nga'y magkapit-bahay lang naman sila sa iisang subdivision. Namulatan ni Helena si Aling Corazon na nakaupo sa tabi niya at titig na titig sa kanya. Inay? Luhaan man ito ay pinilit ngumiti sa kanya. Hinagod pa ang kanyang buhok na parabang awang-awa sa kanya. Bakit ho? Tanong niya ritong nakadama ng matinding tuwa. Sorry anak, pahayag pa ng kanyang ina. Pasensya ka na at pinagtulungan ka namin kagabi ng Tia Betty mo. Huwag mong isiping galit ako sa iyo ha. Alam mo namang ayaw ko lang mapahamak ka kaya sige ang pangangaral ko. Helen, kapag napaalis pa tayo dito sa Villa del Rio, ay wala na akong alam na pupuntahan. Bumangon siya at yumakap dito. Inay, salamat. Gumanti ito ng yakap sa kanya at hinagod-hagod pa ang kanyang likod. Wala yun. Talagang obligasyon kong pangalagaan ka dahil nag-iisa kitang anak. Hindi yun ang gusto kong ipagpasalamat sa inyo, Inay. Gusto sana niyang sabihin dito. Kundi ang ginawa niyo ngayong umaga dahil nakita ko ang sign. Yes, nangyari ang panalangin ko kagabi. Sige na, sabi pa ni Aling Corazon na kumalas na sa pagkakayakap sa kanya. Pinalis nito ang mga luha at inayos ang sarili. Bumangon ka na rin dyan at maghanda. Marami pa tayong trabaho. Oho, Inay. Masigla niyang sabi at bumangon na siya. Maliligo lang ho ako. Salamat ho uli ha.
Tinapik pa nito ang kanyang pisngi bago lumabas. Nang mapag-isa na siya ay napayes siya. Pumalakpak pa siya ng walang tunog habang hindi maipinta ang mukha sa matinding kasiyahan. Dahil kailanman ay hindi pa nangyaring nilambing siya ni Aling Corazon kinabukasan, kapag sinesermonan siya nito ng sinundang gabi ay iyon ang hiningi niyang sign. Himala talaga na namulatan niya itong titig na titig sa kanya at humingi pa ng tawad sa pagsisermo nito at ng nakatatandang kapatid. "Lord, thank you ha." Bulong pa niyang tumingala. Pinagdaitipan niya ang dalawang palad na nasa tapat ng kanyang dibdib. "Ngayon ay alam ko nang gagawin ko. Tiyak ko na ngayon ang rason kung bakit naging maganda ang trato sa akin ni Renzo. Salamat po, ang bait-bait mo talaga." "Hoy, katulong!" Nagulat talaga si Helena sa pagtawag sa kanya ni Monique habang nagwawalis siya sa may ituktok ng hagdana ng umagang iyon. Hindi niya namalayan ang pagdating nito at ngayon ay nakapamaywang na nakatayo sa kanyang likuran. "Monique?" Sa pagkabigla niya ay nausal niya ng lingunin ito. Bagay na ikinagalit nito kaya lalong tumindi ang galit sa kanya. "Ginulat mo naman ako, muntik na akong mahulog ah." "Bastos ka talaga kahit kailan, ni hindi mo na ako tinawag na senyorita. Ano ba talagang ipinagmamalaki mo?" "Wala, pasensya ka na senyorita, nagulat lang talaga ako." "Ganon? Sige, itong parusa ko sa'yo." Walang kaabog-abog ay malakas siya nitong itinulak. "Mahulog ka!" Ni hindi na siya nakasigaw sa tindi ng shock. Dahil wala sa isip niyang itutulak siya ni Monique ay nagulat siya, kaya nagpagulong-gulong siya pababa sa mataas na hagdanan. Nakaramdam siya ng matinding sakit ng buong katawan. "Helen!" Narinig pa niya ang sigaw na iyon ni Renzo bago nagdilim ang kaniyang paningin. Matapos niyang bumagsak sa landingan ng hagdanan. Habang nagkakagulo sa ibaba ng Villa del Rio ay tarantang nag-iimpake ng sariling gamit si Monique. Nagulat ang nagising na sina Sylvia at Chi nang humahango siyang pumasok sa isang guest room na tinutuluyan nila at mabilis na kumilos. "What the hell are you doing, girl?" Nagtatakang tanong sa kanya ng una. Tuluyang nagising ang diwa nito. "Bakit nag-iimpake ka na?" "I'm leaving, girls." Mabilis niyang tugon dito. "Kailangan ko makaalis na agad dito." "Kung gusto niyong sumama sa akin pabalik sa Manila ay bumangon na rin kayo dyan at mag-impake." "Pero bakit?" Pupungas-pungas pa si Chi nang magtanong na natili itong nakahiga sa kama. "Ano bang nangyari?" "Monica, may masama ka bang ginawa kaya aalis ka?" Tanong ni Sylvia na tumayo na. "Tatakas ka. Alam kong may ginawa kang kasalanan kaya ka ganyan." "Oh my God!" Bulalas ni G na nagising na rin ng tuluyan ang diwa. "Sineryoso mo ba ang suggestion ko at isinabutahi mo ang maid na yon?" Tumigil si Monique sa ginagawa at tumingin sa mga ito. "Girls, itinulak ko ang tontang maid sa hagdanan. Nagkakagulo sila ngayon sa ibaba dahil napasama yatang pagkakabagsak niya. I think she's already dead." Napatili ang dalawa niyang kaibigan. Pagkuway taranta na ring nag-impake ng mga gamit. "Sasama na akong pabalik sa Maynila," sabi pa ni Sylvia. "Ayokong madamay at madikdik sa kasalanang ginawa mo, Monique. Baka ako pang mapag-initan dito kapag wala ka." Nagtatakbo si G sa may pintuan at inilak iyon. Napasandal ito sa dahon ng pintuan. "Sylvia, Monica, natatakot ako. Sasama ako sa inyo." "Kung sasama ka, huwag ka nang tumayo lang dyan. Pack up your thing, girl. Kailangan nating magmadali habang abala ang lahat sa pag-aasikaso sa tontang maid na yon. Hurry up!" Pero paano tayo makakaalis? Nasa ibaba silang lahat. Baka inaabangan kanilang lumabas." "Para ipahuli sa pulis." "Dadalhin nila sa ospital si Helen. Kaya sasamantalahin natin ang pagkakataon. Move! Bilisan yung pagkilos. Dali!"
Hindi maganda toto ang tatlo sa pag-iimpake ng sariling mga gamit. Nang lumabas sila sa guest room ay nagdudumali at walang lingon-likod. Kahit may narinig silang tawag na nakilala niyang mula sa mag-asawang Senyor Arnolfo at Senyora Imelda ay hindi nila pinakinggan. Nagtitilian pa sila sa tindi ng pangamba na nagunahan sa paglabas sa unahang pintuan ng malaking bahay. "Hoy! Saan kayo pupunta? Huwag kayong umalis!" Sigaw ni na Maningning at Katya na hinahabol sila. "Monique, hinahabol tayo ng dalawang bruha," sabi ni G. "Monica, hindi nila tayo paaalisin," sabi ni Sylvia. "Huwag tayong papayag na mapigilan ng dalawang gaging yan," tugon niya sa mga ito. "Ang lalaki ng mga bag natin na pwede nating ipanghampas sa kanila. Tulungan niyo ako kapag umatake ako para tigilan nila tayo." "Okay, sige, sige," duweto ng mga kasama. Nang maabutan nga siya ng mga ito, sa may garahe ay pinaghahampas niya ng kaniyang traveling bag. Ganoon din ang ginawa ni na Sylvia at G kaya lumayo na sa kanila ang mga ito. Obvious na nasaktan ang dalawa at napapangiwi pang. Hinayaan na lang silang makasakay sa kanyang kotse. Agad niyang pinastart ang ignition nito ay humarurot na siya paalis sa lugar na iyon. My goodness, akala ko hindi tayo makakaalis. Bulalas ni Monique habang nagmamaneho. "Do you think hindi ka nasusundan ng kamag-anak ng maid na yon para pagbayarin sa kasalanan mo?" "Sylvia, huwag mo na akong takutin." Pero paano kung napatay mo nga ang maid na yon?" "Isa ka pa, G. Ipag-pray nyo na lang na ligtas na siya sa kamatayan." Napaiyak na si Monique sa tindi ng nerbiyos. Galit na galit kasi ako kaya itinulak ko siya. Nagdilim ang utak ko. "Magtago ka, Monique," suhestyon pa ni Sylvia. "Ayusin mo agad ang papers mo para makapagbakasyon ka sa Paris. Pabalik-balik ka naman dun, hindi ba? Madali na para makaalis ka agad. Then, magtiinti ka na lang at sa auntie mo tumira." "Thanks sa good idea, girl. Hayaan mo't kikilos agad ako. Sana bago ka makabalik sa Manila, si Renzo ay makaalis ka na." "Girls, napansin niyo bang wala ang magkakaibigan? Apektado din sila sa nangyari sa tontang maid na yon at kasama sila ni Renzo sa pagdadala sa hospital nito." "Ang haba talaga ng hair ng maid na yon sabi ni Sylvia na lalong nanggigil. "Hindi lang si Marcos ko ang nabiktima, kundi pati na rin yata sina Andrew at Briggs. Leche sila, magsama-sama silang apat doon." Nanginginig sa galit si Monique. "Hindi ko akalaing cheap din ang Renzo na yon. Maa-attract ba sa isang maid?" "Aminin na natin ang totoo." Napalingon siya kay G. Nakita niyang pamaang na napatingin din dito si Sylvia. Alam niyang pareho sila ng nasa isip at iyon ay kung ano ang dapat nilang aminin. Kahit hindi sila nagsalita ay nauunawaan nito ang gusto nilang alamin. "Girls, maganda si Helen kahit maid lang. Actually, hindi naman daw talaga ito katulong, hindi ba? 2 months pa lang silang mag-ina sa Villa del Rio at dati silang nakatira sa Maynila," sabi ni G. "Hindi ko matatanggap na mas beauty siya sa akin." "Sylvia, aminin mong totoo kahit masakit." Seryoso pang sabi ni G. "Mas makinis ka lang kesa sa kanya at mas naramdaman siguro ni Marcos na mas may puso sa iyo ang maid na yon kaya na-attract siya." Nanahimik si Monique. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagmamaneho. Ngunit ang totoo, naunawaan niyang tama ang kanyang kaibigan. May bagay ngang nakita ang mga kasama nilang lalaki kay Helena kaya naging mabait ang mga ito dito. May malaking puso ang dalaga. Kumpara sa kanilang tatlo ay mas kaibig-ibig ito kahit na isang katulong lamang. Masakit ngang isipin subalit ang totoo'y taglay nilang magkakaibigan ang kasamaan ng ugali, palibhasa ay pare-pareho silang ipinanganak na sunod sa layaw at luho na nakalimutan ng gumalang at rumispeto sa kapwa. Napaluha sa labis na kaligayahan si Helena nang balikan siya ng ulirat at nagisna ng kanyang mga mata ang nag-aalalang si Renzo.
Kumusta nang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya na bakas sa tinig ang pagkahabag sa kanya. May masakit ba sa'yo? Salamat at narito ka sa tabi ko, Renzo. Hirap niyang sabi. Napapangiwi siya dahil sa bawat galaw ng kanyang katawan ay nararamdaman niya ang hindi niya maipaliwanag na kirot. Ang sakit ng buong katawan ko. Anak, sabi ni Aling Corazon na hinagod ang kanyang noo. Noon lang niya ito napansin dahil napokus ang atensyon niya sa lalaking nakatayo sa kanang gilid, kung saan nakabaling ang kanyang mukha. Nabugbog ang katawan mo kaya masakit. Mabutit ligtas ka na. Inay, wala ho akong ginawang masama. Anas niya nang makitang lumuluha ito. Alam ko anak, ipinaliwanag na ni Senyorito Renzo na si Senyorita Monique ang may kasalanan. Kitang-kita niyang pangyayari. Nagdudumali nga daw siyang lumapit dahil kinabahan na siya pero hindi siya umabot. Itinula ka na ng babaeng yun kaya ka nahulog. Napapikit si Helena. Nang sumagi muli sa utak niya ang naganap ay lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ninenerbiyos siya. Nang mapansin iyon ni Renzo ay hinagilap ang kanyang isang kamay at bahagya iyong pinisil. Huwag ka nang mag-isip pa, sabi nito ngumiti. Pinasigla ang tinig. Wala kang dapat alalahanin dahil ako nang bahalang magbayad ng magiging gastos mo dito sa ospital. Nang maramdaman niyang tila nakukuryente siya sa pagkakahawak sa kanya nito ay dahan-dahan siyang nagdilat. Saka pa simpleng binawi ang kamay mula rito. Sumiksik sa isip niya si Monique kaya ang pagtatanong tungkol dito ang ginamit niyang paraan upang bumalik sa normal ang nawawala ng direksyong tibok ng kanyang puso. Si Monique, hindi agad ito tumugon. Napatingin siya sa ina. Tumawag sa cellphone ni Senyorito Renzo ang mga kaibigan niya. Kasama silang tatlo na naghatid sa rito sa ospital at matagal-tagal din sila rito. Kaya nang maisip nilang umuwi sa villa upang puntahan si Senyorita Monique ay nalaman nilang nakaalis na ito at ang dalawang kaibigan. Paliwanag ni Aling Corazon. Napalunok siyang muling tumingin sa lalaki. Pasensya na Helen, pahayag ni Renzo. Hindi ko akalaing uuwi agad si Monica sa Manila. Natakot siguro siya sa nagawa kaya tumakas. Pero huwag kang mag-alala at kakausapin ko siya pag uwi ko. Nalungkot si Helena sa narinig. Nauunawaan niyang isang araw ay mawawala na rin ang lalaking may puwang na sa kanyang puso. Babalik na ito sa Maynila at mamamalagi na naman doon. Kung kailan ito babalik o bibisita muli sa Rancho del Rio ay hindi niya alam. Helen, pwede bang patawarin mo si Monique? Tumango si Helena kahit nananakit pa ang kanyang katawan at higit ang damdamin dahil sa naisip na napipinto nilang paghihiwalay ni Renzo ay pinilit niyang ngumiti upang hindi nito maisip na napipilitan lang siyang magpatawad sa babaeng nagkasala sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil wala akong balak magreklamo laban kay Monique. Babae ako at alam kong nagawa lang niya iyon dahil sa selos. Salamat Helen, napakabuti mo. Tumingin ito sa kanyang ina. Aling Ason, okay lang ho ba sa inyo na hindi na magsampa ng reklamo ang anak niyo? Sa kanya ho nanggaling yan kaya irerespeto ko, senyorito. Sagot ni Aling Ason. Salamat ho. Hayaan ho ninyo at gagawa ko ng paraan para makabawi. Pagbalik ko sa Maynila ay aasikasuhin ko ang pag-a-apply ko ng trabaho abroad at umasa ho kayong tutulungan ko kayo para maayos ang buhay nyo. Ano hong? Hindi na naituloy ng kanyang ina ang sasabihin. Kung papayag ko si Helen ay magpapadala ko sa inyo ng pera para sa kanyang pag-aaral. Huwag niyo hong isipin na may kapalit. Tanggapin niyo ho ito bilang isang pagmamalasakit ng taong higit na meron at nais makatulong sa kagaya niyo. Renzo? Anas ni Helena na napaiyak. Helen, ayokong habang buhay kang ganito. Oo nga't wala namang masama ang maging isang katulong. Pero madalas na hindi kayo makaahon sa panlalait o pangungutya ng mga kagaya ni na Monique at ng mga kaibigan niya. Kaya please, muli siya nitong hinawakan sa kamay at tuwid na tinitigan sa mga mata.
Huwag mong tanggihan ang alok ko. Tanggapin mo ito at magsikap kang iahon sa kahirapan ng buhay mo. Ninyong mag-ina. Napaiyak na rin si Aling Corazon. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ito kay Renzo. Ngiti-ngiti naman itong niyakap ng lalaki at sinabing walang anuman ang lahat. Basta sikapin lang daw nilang mag-ina na magtagumpay at huwag sayangin ang pagkakataong ibinibigay nito sa kanila. Masakit ang pag-alis ni Renzo para kay Helena, lalo nga't hindi pa siya ganap na magaling kahit nakalabas na siya ng ospital. Nang magpaalam ito sa kanya na babalik na sa Maynila ay hindi niya napigilan ang humagulhol ng iyak. "Don't cry please," sabi nitong dama niya ang sinseridad ng sinabi. "Kung sakaling hindi man ako makabalik na rito sa rancho at makaalis agad ako patungong Canada, ay umasa kang gagawin ko ang aking pangako sa iyo. Hindi tayo mawawala ng communication." Nagulat si Helena nang iabot nito sa kanya ang cellphone nito. "Ano to? Aanhin ko to?" Nagtataka niyang tanong. "Sa'yo na yan. Iiwan ko para dyan kita lagi tatawagan. Ite-text mo ako ha?" Natatawa pa nitong sabi. "Don't worry, sasagutin ko lahat ang text mo dahil mula ngayon ay textmates na tayo." Lalo siyang napaiyak sa biro nitong iyon. Napakamot ito sa ulo. "Hindi pala nakakatawa ang joke ko," sabi pa nito. "Huwag ka nang umiyak. Isipin mo lang na narito ako lagi sa tabi mo. Nagmamalasakit sa iyo, Helen. I like you." Hindi siya nakahuma dahil sa huli nitong tinuran at wari sinamantala nito ang pagkakataong iyon dahil hinalikan pa siya sa pisngi. "Goodbye, Helen." Mariin na lamang niyang ipinikit ang mga mata upang hindi na niya makita pa ang pag-alis ni Renzo. Mas lalo lang kasi siyang masasaktan kapag nasaksihan niya ang paglabas nito sa kwarto nilang mag-ina. Hindi na nga nagawang bumalik ni Renzo sa Rancho del Rio, subalit nagawa nito ang pangako sa kanya na hindi sila mawawala ng communication. Sa pamamagitan ng cellphone na iniwan nito sa kanya ay nalaman niya ang lahat na nangyayari sa buhay nito sa Maynila. Nabati din niya ang naputol nitong relasyon kay Monique, na ngayon daw ay nasa ibang bansa na rin. Hindi rin nalingid sa kanya kung kailan lumipad patungong Canada si Renzo at iniyakan din niya ang bagay na iyon. Pakiramdam niya ay kasama siyang naghatid dito sa airport at napakasakit ng paghihiwalay nilang iyon at lumipas ang halos 4 na taon. "Hulaan mo kung sino ang dumating kanina, anak." Nakangiting sabi ni Aling Corazon nang dumating si Helena mula sa Batangas City, kung saan ay nagbo-board siya dahil nga nag-aaral siya sa isang kolehiyo doon. Umuwi siya weekly sa Rancho del Rio at iyon ay tuwing Biyernes after her last class. "Tiyak na matutuwa ka kapag nalaman mo." "Gawin ba akong manghuhula, inay?" Natatawang sabi ng graduating student na dalaga. "Nursing ho ang course ko at hindi panghuhula." Humagikik ito at tumigil muna sa pagluluto sa kusina ng Villa del Rio. Kahit tinupad ni Renzo ang pangako sa kanilang mag-ina at pinadadalhan sila nito ng salapi, ay hindi pa rin ito tumitigil sa pagtatrabaho bilang katulong. Ayaw nilang maging abuso sa kabutihan ng taong nagmagandang loob sa kanila, kaya talagang inilaan lang nila ang salaping tinatanggap sa kanyang pag-aaral. Balibay, lingid sa kaalaman. Nina Senyor Arnolfo at Senyora Imelda ang pagsosustento ng lalaki sa kanya. Alam daw kasi nitong tututol ang mata pobre nitong ina at magiging hadlang sa tagumpay niya na gusto nitong mangyari. Kaya sinikap nilang mailihim kanino man ang bagay na iyon at pinaniwala nila ang lahat na nakapasa siya sa isang scholarship program. "Sino ho bang tinutukoy niyo, inay?" Usisa niya rito. Mula sa likuran ay niyakap niya ito. Naglambing. "Baka boyfriend niyo." "Sira. Sa tanda kong to ay hindi na ako magbo-boyfriend pa."
Nagkatawanan silang mag-ina. Pagkuway pinilit na niyang sabihin nito kung sino ang dumating. Sabihin niyo na lang kung sinong bisita dahil pagod ang utak ko sa maghapong pag-aaral. Alam mo naman Nay, nakatatapos lang ng exams ko. Hay naku, ang hirap talaga ng graduating. Sana matapos ng graduation para sooner ay makapagtrabaho na ako bilang nurse. Dahil oras na mangyari yon, ay hindi ka na magiging katulong dito. Uupa na lang tayo ng sariling bahay at dodoon lang kayo. Ako magtatrabaho para sa inyo, Inay. Natuwa si Aling Corazon. Sana nga'y patuloy kang magtagumpay, anak. Para makapagpahinga na rin ako. Nakakapagod na rin ang magsilbi. Hayaan nyo at darating din tayo dyan. Now tell me, sino pong dumating na sabi nyo'y ikatutuwa ko? Meron pa bang iba? Anak, dumating na si Renzo kanina. Nasa kwarto lang siya at nagpapahinga. Halos malaglag ng kanyang panga dahil sa pagkabigla. Ano pat nawala ng direksyon ang tibok ng puso niya. Halos gusto niyang magtatalon sa tuwa subalit hindi niya magawa. She really missed the man. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit. Hindi man lang siya tumawag o nag-text. Anas niyang napaluha. Ang daya naman niya, kaya pala halos 1 week na siyang hindi kumukontak sa akin. Narito na pala siya sa Pilipinas mula nang hindi mo na siya makontak, anak. Sabi pa ng kanyang ina. Nalaglag daw yung cellphone niya sa Maynila. Wala daw ho siyang cellphone ngayon, Inay? Humagikik si Aling Corazon. Meron na. Hindi ka nga lang daw niya tinatawagan o tinitext para sorpresahin ka pagdating niya dito sa rancho. Pinalis ni Helena ang mga luha at napatawa rin. Hindi na surprise, Inay, dahil ibinisto niyo agad siya sa akin. Hindi ko kasi natiis, anak. Tuwang-tuwa ako eh. Yumakap siya rito. Inay, narito na si Renzo. Sana ho'y mahal niya rin ako para magkaroon naman ng katuwang ang damdamin ko sa kanya. Sana nga, anak. Napakabait kasi ni Renzo. Alam mo, manghihinayang ako kung magpapakasal siya sa ibang babae. Dahil sa mahabang panahong pagtulong niya sa iyo, ay umasam na rin ako sa magandang mauuwi ang inyong relasyon. Bumuntong hininga si Helena. Inay, mahal na mahal ko na si Renzo. Lalo pa siyang nanabik na makita ang bagong dating na binata nang sabihin ng kanyang ina na lalo itong gumwapo. Talaga daw nahiyang ito sa ibang bansa at higit pang naging mistiso. Nabati din niyang mananatili na ito sa Pilipinas dahil magkakaroon daw ng franchise dito sa bansa ang pinagtatrabahuan nitong telephone company sa Canada at maswerteng isa ito sa mga naging top executives. Tila may pakpak na agad lumipad si Helena sa bahay ng matalik na kaibigang si Joribel. Ang kasabikang makaharap muli ang lalaking iniibig ay agad niyang ibinahagi dito. Napabulala sa tawa ang dalaga. Hindi nakapagtataka kung bakit ganyan ka kasaya. Dumating na palang Prince Charming mo. Bakit pumarito ka pa? Dapat ay inabangan mo ng pagbaba niya mula sa kanyang room, sabi ni Joribel. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko kapag nagkaharap na kami, Jory. Saka nagpapahinga pa yun. Mamaya pa ang baba. Hay nako, grabe talaga. Ako ng pinakamasayang babae sa mundo sa pagkakataong to. Maluloka yata ako. Hoy, relax lang. Baka nga maloka ka. Naku, matuturn off sa'yo si Senyorito Renzo. Imbis na magkaroon ka ng chance na mahalin din niya ay mauuwi yun sa zero. Nagpakawala si Helen ng malalim na hininga. Jory, mahalin nga kaya niya ako? O baka naman may girlfriend na siya? Mahabang panahon kayong nagkaroon ng communication through cellphone at imposible namang nagsisinungaling siya sa sinabing until now ay wala pa rin siyang girlfriend. Ngayon ka pa ba nagduda sa kanya? Gusto ko na talagang mag-isip na mahal din niya ako, Jory. Gusto kong isipin na. Kaya wala pa rin siyang girlfriend dahil akong gusto niyang maging. Kapwa sila kinilig ni Joribel. Nagdilian pa siya at nagyakap.
Ano kayang mangyayari sa pagkaharap namin mamaya? Ang sagot sa tanong niyang iyon ay nangyari na magkaharap na nga sila ni Renzo. Parang ayaw niyang paniwalaan ang bagay na ito. Ibig niyang isiping na nanaginip lamang siya, ngunit hindi niya mababago ang realisasyon. Masayang masaya siya habang titig na titig sa binatang ngiting-ngiting nakatayo sa kanyang harapan. Sinadya siya nitong puntahan sa kanilang kwarto at ginambala ang kanyang pagbabasa ng libro. Ni hindi mo ba ako pauupuin man lang? Tanong nito sa kanya. Helen, ganito ka ba tumanggap ng bisitang hindi mo nakita for almost 4 years? Para siyang nagising sa pagkakatulog. Ikinurap-kurap niya ang mga mata at ipinilig ang ulo. Pagkuway tumayo mula sa pagkakaupo sa kama nilang mag-ina. Renzo? Na-surprise ka ano? Natatawa pa nitong tanong. Umupo na ito sa tabi niya. Natataranta ang Ali. Tudyo pa nito. Hindi po ako na-surprise ng todo. Natawa na rin si Helen. Nakabawi na siya sa pagkabigla. Sinabi na sa akin ni inay na dumating ka na. Kararating ko din lang noon at halos hindi pa ako nakakahinga mula sa biyahe. Alam mo, kanina pa ako naghihintay sa pagbaba mo. Lumabi ang binata. Himig nagtatampo. Naghihintay daw siya. Kung talagang hinihintay mo ko, hindi ka sana umalis kanina. Dapat ay naramdaman kong sabi kang makita talaga ako at inaabangan ako sa hagdanan. Magagawa ko ba yon, Mr. Zulueta? Di natarayan ako ng mama mo. Baka sabihin niya inaabangan kita para humingi ng pasalubong. Tumawa ito ng mahina. Patawa ang Ali. Saan ka ba galing kanina? Bumaba na ako pero wala ka daw sabi ng inay mo. Kaya umakyat na uli ako sa room. Sumaglit lang ako kay Jory. Namiss ko din kasi siya dahil 1 week kaming hindi nagkita. Nabanggit ko na sa'yo sa text, hindi ba? Ikinibit niya ang mga balikat. Weekly lang akong nakakauwi dito sa Kalatagan dahil nagbo-board ako. Kumusta ka na, Helen? Tanong nito. Heto, masayang masaya dahil nakita kitang muli. Ang gwapo mo. She's sigh. Dati na. Tugon nito. Kumusta ka? Tanong din ng dalaga. Masayang masaya dahil nakita kitang muli. Umismid si Helen. Manggaya ba ng dialogue? Totoo yun, Helen. Seryoso nitong sabi. Umuwi na ako rito para sa'yo. Renzo? Nagsikap ako para mapansin ang company na pinagtatrabahuan ko abroad. Matagal ko na kasing alam na magkakaroon ng franchise dito sa Pilipinas. Kaya nagpakitang gilas ako. At sa tulong ng Diyos, ay napasama nga ako sa pagiging executives kaya mag-stay na ako rito for good. Ang galing naman, nakakatuwa. Mas natutuwa ako dahil sa magandang nangyari sa buhay mo, Helen. Kanina ay nakakwentuhan ko na ang mother mo at maraming nakatutuwang bagay tungkol sa iyo ang ibinahagi niya sa akin. Helen, salamat at pinagbigyan mo ko. Hindi mo binigo ang pangarap ko sa iyo. Ikaw pa ba ang magpapasalamat? Renzo, napakalaki ng utang na loob ko sa iyo na dapat kong... Wala kang dapat bayaran, Helen. Putol nito sa sinasabi niya. Tumulong ako at wala yung kapalit. Tandaan mo, hindi ako naghihintay ng anumang kabayaran mula sa iyo. Ibig sana niyang itanong kay Renzo kung ano ba talaga ang rason nito kung bakit nagmamalasakit sa kanya ng ganoon, subalit inabot naman siya ng hiya. Gusto na rin sana niya itong diretsahin kung may pagtingin din ito sa kanya, subalit hindi niya kaya. Thanks, iyon na lamang ang kanyang naisatinig. Kinabukasan, maagang naligo at nagbihis si Helena dahil kailangan niyang magsiguro. Ang sabi kasi ni Renzo kagabi bago sila maghiwalay ay mamamasyal sila. Sasamantalahin daw nito ang 2 araw na nasa Rancho del Rio siya para bago siya bumalik sa Batangas City ay marami silang mapagkwentuhan.
Nag-aayos siya ng sarili nang biglang pumasok sa kwarto nila si Aling Corazon at sinabi sa kanya na ipinagpaalam na siya ni Renzo na mamamasyal silang dalawa. Pumayag ba kayo, Nay? Oo naman. Wala akong karapatang tumanggi lalo pangat alam kong napakabuti niyang tao. Anak, mukhang may gusto na rin sa'yo si Senyorito. Dama ko ang lahat ng ginagawa niya ay para sa iyong pagbabago dahil may gusto talaga siya sa'yo. Napalunok si Helen. Lihim na nagdiriwang ang kanyang puso. Pareho sila ng isipin ng inay niya. Baka nga pinag-aral siya ni Renzo upang dumating ang panahon na maipagmamalaki siya sa mga taong nasa paligid nito. Pero kung magkaganoon nga, inay, sabi niyang nangamba. Naisip kasi niya ang mata pobre nitong ina. Matanggap kaya ako ni Senyora Imelda? Hindi kaya siya maging hadlang sa relasyon namin kung sakali? Sana ay hindi, anak. Sana. Sabay pa silang napabuntong hininga. Na magpaalam ito sa kanya ay binilisan niya ang pagkilos. Ayaw niyang mainip sa paghihintay si Renzo. Nakakahiya naman rito at baka isiping masyado siyang nagpapaimportansya. Hindi nagtagal ay lumabas na siya mula sa kwarto. Abot-abot ang kabog ng kanyang dibdib. Ano pa't nangangatog ang kanyang mga tuhod habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng binata. Renzo, anas niyang lalong sumidhi ang emosyon nang matanaw niya ang lalaking nakatayo sa may kitchen at kausap ng kanyang ina. Talagang kahit nakatalikod ay halatang lalo kang gumwapo. Lalo mo akong pinaibig. Grabe. Ewan kung anong pinag-uusapan ni Renzo at ng inay niya at seryosong seryoso ang mga ito ni hindi nga siya napansing papalapit. Bagay na ikinatuwa niya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong matitigang mabuti ang binata. Pinagsawa na talaga niya ang mga mata kahit nakatalikod ito sa kanya dahil mahabang panahon niya itong pinanabikang makitang muli. Inay, tawag niya sa atensyon nito. Renzo, nasapo niya ang sariling bibig dahil nanginig ang boses niya nang banggitin ang pangalan nito. Sabay na tumingin ang mga ito at dahil kay Renzo nakaukol ang kanyang mga mata ay kitang-kita niyang wari na gulat ito nang mapagmasdan siya. Nabighani ba ito sa ganda niya? Hindi siya magtataka dahil marami talaga ang pumupuri sa kanya. You really look good, litanya nito habang inaabala ang mga mata sa pagtingin sa kanyang kabuuan. At kasunod niyon ay ang pagkapunit ng maluwang nitong ngiti. Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. Nang ibang bansa ka lang ay naging bolero na. Iyon ang naisip niyang sabihin. Although ramdam niyang nagsasabi ito ng totoo, hindi na kasi bago iyon para sa kanya. Naniniwala siyang hindi iyon basta pambobola lamang dahil maging siya ay kumbinsido bunga ng malaki talagang pagbabago sa kanyang physical outlooks. Malaki ang nagawa ng salaping ipinadadala nito sa kanya dahil nabibili na niya ang lahat ng kaniyang mga gusto kasama na ang mga pampagandang produktong pinapangarap lang niya noon. Alam ng Diyos na honest ako. Seryoso nitong sabi. Hindi ko ugaling pambola ng pangit. Ginawaran niya ito ng kanyang pinakamatamis na ngiti. So paano, aalis na ba tayo? Iniumang nito ang braso sa kanya. Shall we? Nag-atubili siyang ihawak dito ang kamay. Napatingin siya sa ina. Namula din ang mukha nito. Batid niyang kahit papano ay naaasiwa ito dahil amo pa rin nila ang lalaki. Sige na. Masama akong mapahiya. Pangungulit nito. Ang mama at papa mo, baka makita nila. Nausal niya. Ano, may sarili akong buhay, Helen. Nagsumikap ako para sa aking sarili. Para pagdating ng panahon ay hindi nila ako mapakikialaman. Anong? Nagsikap ako mabuhay ng malayo sa kanila at magkaroon ng sariling kayod. Sinadya kong mabuhay na mag-isa para dumating ang panahon na hindi nila ako madidiktahan. Hindi nila ako mapapasunod sa gusto nila kapag alam kong mali iyon.
Helen, hindi dahil sozi ako gaya ng pagkakakilala niyo sa akin. Sinadya kong mag-aral sa Maynila noon at hindi tulad kina kuya na dyan lang sa lipa. Talagang ginusto ko iyon upang paghandaan ang sarili kong buhay. Nauunawaan niya ang sinasabi nito. Subalit pinili pa rin niyang manahimik at makinig. Para sa akin ay pantay-pantay ang lahat ng tao sa mundo, lalo na sa mata ng Diyos, kaya walang masama kung magmahal man ng mayaman ng isang mahirap. Nangyari na sa buhay ng mga kuya ko na umibig sila sa mga katulong namin at dumaan sila sa problema. Hadlang kasi si mama at ayaw kong mangyari din sa akin ng ganyan. Parang ibig niyang maluha dahil sa mga narinig. Kaibig-ibig talaga ang lalaking kaniyang kaharap. Kung pwede lang at hindi nakakahiya dito, ay niyakap na niya ito ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Kasunod ang pagtatapat dito na mahal niya ito. Ngunit hindi nga niya ginawa iyon at patuloy siyang nakinig sa mga sinasabi pa nito. Naisip ko, posibleng magmahal din ako ng mahirap, Helen. Kaya nagdesisyon akong gawin ang mga plano ko. Iyon nga ay ang mabuhay na mag-isa. Magsumikap sa sarili kong kayod upang may karapatan akong ipaglaban kay mama ang pag-ibig ko kung sakali. Ngayon niya higit na naunawaan ang mga ginawa nito. Sa patuloy na paglipas ng mga araw ay lalo pang nagdiwanag kay Helena ang mga plano sa buhay ni Renzo. Habang nananatili ito sa Rancho del Rio ay patuloy siya nitong dinadalaw sa kanyang boarding house. Halos araw-araw ay pinupuntahan siya nito at ayon dito ay hindi naman ito hirap dahil may sarili ngang sasakyan. Bagay na labis-labis niyang ikinatutuwa kaya parang nakalutang na siya sa langit tuwing kasama ito. Nagpasya na akong umuwi dito sa Pilipinas para ayusin na ang buhay ko. Minsan ay pahayag nito habang lulan sila ng bagong bili nitong kotse. Sinundo siya nito sa school at inaya siyang mag-stroll muna bago siya ihatid sa boarding house. Sapat na ang 4 na taong pamamalagi ko roon upang magawa ko na ang bagay na gusto ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Helena. Bagay laging nangyayari kapag may sinasabi ito. Umaasam kasi siyang magtatapat na ito at ihahayag na mahal siya. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Dahil kailangan, Helen. Dahil meron kang gagampanan sa buhay kong isang mahalagang papel. Mahalagang papel? Nayanig ang kanyang pagkatao. Si Renzo, masyadong pa-suspense. Bakit kaya hindi pa siya diretsahin? Gosh, the suspense is killing her. Renzo, tapatin mo nga ako. Okay, pabuntong hininga nitong sabi. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Dahil noon pa man ay gustong-gusto ko na itong sabihin. Helen, you're a jewel of my heart. Napaawang ang kanyang mga labi. Hindi siya makahumas sa pagkakaupo. Nanginginig sa nerbiyos ang kanyang buong katawan. Ang tagal niyang inaasam na marinig ang bagay na ito mula sa lalaki. Subalit sa aktwal na pangyayari pala ay hindi ito ganoon kadali. You heard me right, Helen? Seryoso pang pahayag ni Renzo. Inihinto nito ang minamanehong kotse sa gilid ng kalsada. Para sa akin ay isa kang mahalagang hiya sa Rancho del Rio. Mahirap ka man, subalit kumikinang ka dahil sa malinis mong puso at pagkatao. Ibig niyang maiyak dahil sa mga papuri nito, ngunit pinigil niya ang sarili. Hindi ako dapat umiyak. Ayoko. Gusto ko pang marinig na maliwanag ang lahat ng sasabihin ni Renzo. Noon pa mang una kitang nakita, ay may kakaiba na akong naramdaman kahit kasama kong umuwi dito sa rancho si Monica. Nagsisi talaga ako ng sobra-sobra dahil may nagmamay-ari na ng puso ko. Renzo, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ayokong mangyaring mahalin mo din ako dahil sa ginawa kong pagtulong sa'yo. Plinano mo talaga ang lahat para sa akin? Oo, Helen. Ibig kong maipakita sa lahat ng tao na ang kagaya mo ay hindi dapat laitin. Awang-awa ko sa iyo noon ang kutsain ni Monique. Gusto ko silang murahin at pagsabihan noon ngunit hindi ko magawa.
Ayoko nga kasing magalit siya sa akin dahil girlfriend ko pa siya. Hindi ko pa kayang aminin sa kanyang totoo. I'm sorry. Bumuntong hininga si Renzo. Alam mo bang selos na selos din ako noon kay Marcos? Pagtatapat pa nito. Iniiwas kita sa kanya dahil may plano ako para sa'yo na ngayon nga ay nagawa ko na dahil graduating ka na sa kursong pinili mo. Helen, proud na proud ako sa'yo. Utang ko sa iyong lahat, Renzo. Kung hindi sa tulong mo ay hindi. Tinakpan nito ng isang daliri ang kanyang bibig, tuwid siyang tinitigan sa mga mata. Wala kang utang, Helen. Wala kang dapat bayaran. Sinabi ko na yan sa iyo, hindi ba? Lumuha siya habang nakatitig dito. Inalis nito ang daliri sa mga labi niya at nakangiting pinalis ang kaniyang mga luha. Lalo kang gumaganda kapag umiiyak. You look so vulnerable kaya dapat kang mahalin at ingatan. Pwede bang gawin mo? Pahayag ni Helen. Matagal ko nang gustong mangyari to. Mahabang panahon na akong umasam at maraming salamat sa Diyos dahil hinayaan niyang mangyari ito ngayon. Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Inilapit nito ang mukha sa kanyang mukha. Dahil nahinuha na niya kung ano ang gusto nito ay kinabahan si Helena. Subalit wala siyang planong tutulan kung ano man ang susunod na mangyayari. Manapay mariin niyang ipinikit ang mga mata at hinintay ang magaganap. Napahintig siya nang lumapat ang labi nito sa kanyang labi. Ito ang unang halik na kanyang naranasan at dahil inosente siya sa bagay na ito ay hindi niya alam ang gagawin. Ngunit naging maingat si Renzo at naging mahusay na guro. Dahan-dahan, unti-unti, nagawa nitong ituro sa kanya ang dapat niyang matutuhan. Rumisponde siya sa bawat galaw ng labi nito. Nagbigay iyon sa kanya ng hindi niya maipaliwanag na kaligayahan, ng kakaibang sensasyon na hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Salamat. Salamat sa pagkakaroon ng isang Renzo sa kanyang buhay. Hindi niya napigilan ang humagulhol sa labis na kaligayahan na magkalas ang kanilang mga labi. Napatitig siya sa lalaki kahit hindi nakangiti, ay bakas sa mukha ang tunay na kaligayahan. Stop crying. Nagsusumamo ito habang pinapalis ang kanyang mga luha. Ayokong nakikita kang umiiyak. Pasensya ka na. Hindi ko mapigilan eh. Pero wala ka namang dapat ipag-alala dahil luha ito ng labis na kaligayahan. Renzo, masayang masaya ako. Nung una ko palang kita sa iyo ay pinahalagahan na kita at tumasam akong maging akin ang pag-ibig mo pagdating ng panahon. Oo, Helen, nangyari na ito. Ngayon, wala ka na ba talagang ibang babae sa buhay mo? Umiling ito. Wala. Mula nang makilala kita ay nag-iisa ka na lamang sa puso ko. Tell me frankly, iyon bang rason kaya wala kang naging girlfriend sa loob ng mahabang panahon? Walang ibang dahilan, Helen. I'm glad to hear that. Pulalas ni Helen saka yumakap dito. I love you so much, Renzo. Salamat din sa pagmamahal na iniukol mo sa akin, Helen. Sa maniwala ka o hindi, ikaw ang bumuo sa buhay ko. Finally, nabatid nila ang totoo nilang damdamin sa isa't isa. Of course, no further question about their being destiny. Isang malaking patunay na sila nga ang magkapalaran dahil kahit langit at lupa ang kawangis nila ay sila pa rin ang naging mag-sweetheart and hopefully sa altar hahantong ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng 2 taon, isang marangyang kasal ang idinaos sa Basilica of Taal. Doon kasi napagkasunduan ni Renzo at Helena maganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Imbitado ang lahat ng mga taong mahalaga sa buhay ng dalawang partido para saksihan ang importanteng araw na iyon. Tulad ng dalawang nakatatandang kapatid ni Renzo ay ikinasal siya sa kaniyang destiny. Na kahit hindi nila kauri ay hindi nahadlangan ng matapobre niyang ina
Ginawa niya ang lahat ng paraan upang matanggap nito si Helena sa kabila ng pagiging dati nitong katulong at anak ng isang tagapagsilbi. After the wedding ceremony ay naganap ang resepsyon sa malawak na hardin ng Villa del Rio. Kaya muli, tulad ng maraming pagkakataon, ay nagningning na naman sa loob at labas ang napakaganda't napakalaking malapalasyong tahanang iyon. Happy? Tanong ni Renzo kay Helena nang matapos ang kasiyahan. Binuhat na niya ito paakyat sa matarik na hagdanan patungo sa kanyang kwarto. Umiling ito. No? Ang sabing gumaralgal pa ang tinig. Why? Tumingin ito sa ibaba ng hagdanan, saka mahigpit na yumakap sa kanya at isinubsob ang mukha sa balikat niya. Bigla akong nininervyos. Hindi ko kasi inaasahang bigla kong maalala ng pagkahulog ko noon dito. Napatawa si Renzo. Hindi ka na mahuhulog kahit kailan, Helen. Habang buhay ako at nasa tabi mo, wala nang sinumang tao ang makapagtutulak sa iyo sa kamatayan. Kahit pa 10 munik, dadaan mo na siya sa ibabaw ng aking bangkay. Naramdaman niyang nasiyahan si Helena sa kanyang sinabi, kaya lalo pang humigpit ang pagkayakap sa kanya. Dahil nasa Maynila ang trabaho ni Renzo, ay sa bahay nito sa isang elite subdivision itinira si Helena kasama ang kanyang ina. Iyon ang naging pugad ng kanilang pagmamahalan, kaya pagkaraan ng 8 buwan ay nagbunga agad ang kanilang pagsasama. Dahil nakadama siya ng mga sintomas ng pagdadalang tao, ay sinamahan siya ng mabait na esposo sa isang OB-GYN clinic upang magpa-check up. Positive, 3 months on the way siya sa pagbubuntis sa kanilang panganay. Sobra-sobra ang tuwa ni Renzo dahil magiging daddy na daw ito pagkaraan ng ilang buwan. Si Aling Corazon ay hindi rin naikubli ang matinding kaligayahan. Tanggap nito ang katotohanang talagang matanda na ito dahil magiging lola na. Nangako pa man ding ito ang magiging yaya ng apo para daw makasigurong maiingatan ng lubos. Itinawag ni Renzo sa papa at mama nito sa Rancho del Rio ang magandang balitang iyon at nagpahayag naman ng totoong katuwaan ang mama nito na talagang nagbago na at kinalimutan na ang pagiging matapobre. Kasi naman, 3 na ang manugang nitong puro naging katulong sa Villa del Rio. Wala talaga itong nagawa para hadlangan ang puso ng 3 anak na lalaking wagas na nagmahal ng hindi kauri. Anong sabi ng papa mo? Usisa ni Aling Corazon kay Renzo nang maibaba na ang telepono. Masaya rin ba siya at magkakaroon na naman ng panibagong apo? Oo naman, inay. Kahit naman ho, hindi niya ako tunay na anak ay mahal din niya ako. Naramdaman ho namin ni na Kuya Dan at Kuya Peter na tunay na anak na rin ang turing niya sa amin. Mabuting ama naman ang senyor, kaya nga kahit malaki ang pagkukulang niya kay Senyorito Richard, ay binalikan siya nito at pinatawad. Mabait din naman si Kuya Rick, inay. Sabi ni Renzo habang hinahaplos ang tiyan ni Helena. Magkatabi silang nakaupo sa bulky sofa ng sandaling iyon. Sa loob ng mahabang panahong halos inangkin naming magkakapatid ang kanyang papa, ay natanggap pa rin kami. Napatawad. Pati si mama na malaki ang nagawang kasalanan sa kanya ay tinanggap din niya. Bilib nga ako kay Kuya Rick, sabi pa ni Helena. Biruin mo sa hirap na kanyang pinagdaanan sa buhay ay narating niya ang tagumpay. Nang magbalik siya sa Rancho del Rio ay milyonaryo na pala siya. Isang successful businessman na nanatiling mababa ang loob. Isa rin yon kaya nagbago si mama. Nagkonsensya siguro. Talaga namang pinagtatagumpay ng Diyos ang taong mababait, ang taong may mabubuting kalooban. Sabi pa ni Helena. Naniniwala ako dyan. Kita mo ang nangyari sa iyo, Helen. Nakapag-asawa ka ng gwapong katulad ko. Sabi pa ni Renzo at nagkatawanan sila. Humahagikik na pinisil niya ang ilong nito. Yabang mo. Seriously speaking, hirit pa ng asawa.
Naniniwala ko sa sinabi ni Inay na ang taong may malinis na puso ay nagtatagumpay. Isa ka na ron. Kita mo naman kung nasaan ka ngayon, hindi ba? At si Monique? Nalungkot din si Helen dahil narinig na pangalan. Hindi rin kasi nalingid sa kaalaman niya ang mapait na sinapit ng buhay nito. Isang taon na ang nakalipas nang mamatay ito sa ibang bansa dahil nalulong sa drugs at nagpatiwakal. Malamig na bangkay na lamang nang iuwi ito sa Pilipinas sa piling ng mga magulang. Kaya nga ang ipamumulat ko sa ating anak ay ang mabubuting bagay lamang. Sabi pa ng lalaki na nakatitig sa kanyang tiyan. Para lumaki siyang matino, may respeto sa kapwa at nagmamalasakit sa lahat ng taong nasa paligid niya. Napakaswerte ko talaga sa iyo, Renzo. Hindi ka lang isang napakabait na asawa kundi nasisiguro kong magiging napakaulirang ama. Dahil narito ka sa tabi ko, Helen. Thanks, Renzo. Napaluha sa labis na kaligayahan ang kanyang ina. Alam niyang labis-labis ang pagpapasalamat nito dahil sa kabila ng lahat ay naging maganda pa rin ang buhay niya. Higit sa lahat, natitiyak nitong hindi na mamumulata ng magiging anak niya ang mahirap na buhay na pinagdaanan nila noon. Magiging bahagi ito ng Rancho del Rio, subalit hindi bilang isang tagapagsilbi gaya nila noon, kundi isa sa maswerteng apo ng tunay na may-ari nito.